Mateo, ang henyo. Credit to the author. 231 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakatitig lang si Mateo kay Gian habang nakangiti. Gulat na gulat ang mukha ni Gian na halos tumulo na ang tubig. Nakatayo lang siya roon nang hindi gumagalaw, hindi makaalis. Kakaiba ang ekspresyon ng grupo ng mga matatanda habang palabas sila ng silid ng pagpipino. Siyempre, may simpatiya sa gitna ng kakaibang pakiramdam. Hindi pa umaalis si Elder Orleans. Maaari bang gusto mo akong kilalanin bilang iyong Panginoon kasama si Elder Hayes? Gusto rin sanang umalis ni Miggy. Pero matalik ang relasyon nila ni Gian. Hindi maganda ang pag-alis ng ganito lang. Bukod pa rito, ang insidenteng ito, si Gian ay nasangkot din niya. Kung aalis siya, magiging labis itong pagtataksil. Paulit-ulit na napanganga ang mukha ni Miggy, hindi alam kung paano susunod. Ang pastahan ay sa pagitan ni Mateo at Gian. Dahil sa pagpapaalis ng lahat, pinag-iisipan na ni Sect Master Lord ang mukha ni Gian. Hindi angkop para sa iba na makialam. Bakit ka pa nakatayo dyan, Elder Orleans? Umalis ka na. Hindi pa umaalis si Quinley at sinigawan na lang niya si Miggy. Napatingin si Miggy kay Gian ng alanganin. Huminga ng malalim si Gian at sinabing, umalis ka muna. Alam ko na ang gagawin ko. Ito. Medyo nakaramdam ng ginhawa si Miggy mula sa isang pusong kinakabahan. Pero halatang hindi niya ito maipakita sa panlabas na anyo. Umalis lang si Miggy habang lumilingon sa likod kada ilang hakbang matapos tumango si Gian, at lumabas kasama si Quinley. Matapos makalabas ang lahat sa silid ng pagpipino, ngumisi si Gian at sinabing, Mateo, hindi ka ba natatakot na paikliin ang iyong buhay kung kikilalanan ka ng isang quasi-alchemy king bilang master? Tumawa si Mateo at sinabing, hindi ba't ang pagpapaikli ng aking buhay ang siyang inaasahan mo? Wala akong pakialam, kaya bakit mo gagawin iyon? Hindi napigilan ni Gian ang mabilawkan. Nagliliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Nagkunwaring gulat na gulat si Mateo. Sinusubukan ba akong patahimikin ni Elder Hayes sa pamamagitan ng pagpatay sa akin? Nasa labas lang ang Sect Master. Hindi ito maganda. Magsalita ka. Anong mga termino ang gusto mo? Pilit na pinipigilan ni Gian ang galit sa kanyang puso at malungkot na sinabi. Anong mga termino? Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Elder Hayes. Walang ekspresyon si Mateo. Labis ang galit ni Gian sa kanyang puso. Malinaw na nagkukunwaring nalilito ang lalaking ito, ngunit kailangan pa rin niya itong paglaruan. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Hanggat hindi ka kilalanin bilang Panginoon, ayos na ang kahit anong kondisyon. Huwag. Sa isang disipulo ng quasi-alchemy king, magiging napakaganda kung lalabas ako sa hinaharap. Bakit ko pa kailangang maglagay ng mga kondisyon? Isang imahe ang biglang lumitaw sa isip ni Gian. Hindi mo kilala si Gian. Isang quasi-alchemy king. Disipulo ko yan. Paano yan? Ang galing ko, di ba? Power. Parang naninikip ang dibdib ni Gian, at nakaramdam siya ng parang metal na lasa sa kanyang lalamunan. Isang subo ng dugo ang tumalsik palabas. Kung talagang nangyari ang ganitong sitwasyon, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Gustong-gusto na siyang guluhin ni Mateo hanggang mamatay. Hindi maisip ni Gian kung paano masasagot ni Mateo ang bugtong na walang sino man ang makakasagot sa libu-libong taon ng mundo ng alchemy ng walang hanggang mundo. Kung hindi dahil alam niya ang husay ng tenden noong blood toxin, paano kaya nang ahas si Gian na makipagpustahan kay Mateo? Pero, talagang nalutas ni Mateo ang lason na ito. Kahit na may napakaraming panghihinayang, hindi na maibabalik ni Gian ang panahon. Ang kasalukuyang Gian ay nalulunod na sa isang problema. Isang pagkakamali lang at masisira ng husto ang kanyang reputasyon. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Elder Hayes? Mukhang maayos naman ang pakikitungo ng ating Tranquil Cloud Sect sa mga Elder. Masyadong maraming dugo sa kanila kaya't basta na lang silang nakakaluwa ng subo kahit wala man silang magawa. Kailangan kong magtrabaho ng husto at mag-cultivate para makakuha ako ng posisyon bilang Elder. Walang nararamdamang awa si Mateo habang patuloy niyang binubuhusan ng asin ang kanyang mga sugat. Galit at pagkabalisa lang ang nararamdaman ni Gian.
Hindi naman malaking bagay ang pagsusuka ng dugo para sa isang makapangyarihang si Transformation Realm. Bukod pa rito, bilang isang quasi-alchemy king, kayang punan ni Jian ang kakulangan sa sigla ng dugo sa pamamagitan lamang ng casual na pagkain ng ilang medicinal pills. Tunay ngang hindi nakatiis si Jian, at isa na namang subo ng dugo ang tumalsik. Gusto pa sanang magpatuloy ni Mateo sa pagsasalita. Hindi na mapakali si Jian sa pagsusuka ng dugo at dali-daling nagsalita, "Mateo, sabihin mo na. Paano ko ba mapapawalang bisa ang pastahan na ito?" Kung hahayaan niyang magpatuloy sa pagsasalita si Mateo, mamamatay talaga siya ngayon dahil sa pagsusuka ng dugo. Isang makapangyarihang nilalang mula sa Transformation Realm ng kanyang henerasyon na mamamatay sa galit dahil sa pagsusuka ng dugo. Tiyak na yayanigin nito ang buong Endless World. Nakita ni Mateo na tama lang ang tindi. Kumurap siya at sinabing, "Ayaw ba talagang maging disipulo ko ni Elder Hayes?" Sa totoo lang, hindi naman talaga masama ang maging disipulo ko. Hindi ko hahayaang maging ganito ang mga ordinaryong tao. Hindi ito pagmamayabang ni Mateo. Sa kanyang nakaraang buhay, tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano karaming mga alchemist ang gustong sumailalim sa kanyang pagtuturo. Ngunit kahit isa ay hindi tinanggap ni Mateo. Ayaw ni Matthew na ang mga nagtuturong disipulo ay nagsasayang ng napakaraming oras, na nagpapaantala sa kanyang pagsasaliksik sa alchemy daw. Hindi nagsalita si Jian at umiling lamang ng mariin. Malapit na siyang bumagsak. "Hay nako, sayang naman. Hindi ko na kayang magyabang sa iba sa hinaharap," nang hihinayang nasabi ni Mateo. "Bilis. Sabihin mo na ang mga kondisyon mo." Ngayong dumating na ito sa puntong ito, handa na si Jian na damyugo ng matindi. Napakabukas palad talaga ni Elder Hayes. Alam mo naman na hindi maganda ang buhay ng mga disipulo ng sect. Bilang isang elder ng Philhall, dapat ay maraming puntos si Elder Hayes, di ba? Tanong ni Mateo nang may ngiti sa kanyang mga mata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jian. "Magkano ang gusto mo?" Iniabot ni Mateo ang 2 daliri. 20,000. Gamaan ang loob ni Jian. Malaking halaga na ang 20,000 puntos para sa mga pangunahing disipulo. Pinapalis ba ni Elder Hayes ang isang pulubi? 200,000. Nanlaki ang mga mata ni Jian. Talagang napakamahal ng hinihingi nito. Umiling ulit si Mateo. 2,000,000. 2,000,000. Bakit hindi ka magnakaw? Saan ako may ganito karaming puntos? Nagulat si Jian kay Mateo. Malaking halaga rin ang 2,000,000 para kay Jian. Mahigit 1,000,000 lang ang naipon niyang puntos noon habang nag-iipon siya para sa Purple Center Soul Incantation. Kahit mataas ang posisyon bilang nakatatanda, mataas din ang mga gastusin. Ang mga puntos na mayroon siya ay humigit kumulang 500,000 lamang. Ang 2,000,000 puntos ay 4 na beses ng kanyang kabuuang net worth. Nang makita ang ekspresyon ni Jian, napagtanto rin ni Mateo na tila masyadong mataas ang presyong hinihingi niya. Gusto niya noong una ay 2,000,000 para ibigay kay Joven ang 1.4 milyon para ipalit sa Purple Center Soul Incantation. Pagkatapos, magkakaroon siya ng 600,000 na matitira, na dapat ay sapat na para magamit ng matagal. Mukhang mabibigo ang planong ito. Magkano ang meron ka? 300,000 lang ang meron ako. Ganoon na lang ha, tapos wala nang usapan. Teka. Nagmamadaling sabi ni Jian. Ako. Kaya kung makakuha ng hanggang 1,000,000. Pero, sobra na talaga ang 2,000,000. Kahit kaming mga elder ay hindi pwedeng magkaroon ng ganoon karami. 2,000,000 puntos, kahit hindi ko gamitin ang mga puntos sa hinaharap, kakailanganin ko pa rin itong tipunin sa loob ng 10 taon. Maaari mong tanungin ang ibang mga elder tungkol dito, at malalaman mo kung totoo ang sinabi ko o hindi. Hinimas ni Mateo ang kanyang baba at hindi pa rin siya kontento. Pero dahil sinabi na ito ni Jian, halos tiyak na totoo nga. Gayunpaman, sigurado siyang minamaliit ni Jian ang sarili niyang mga punto. 1.2 milyon. Hindi bababa. Kinailangan niyang magbayad ng ilang halaga dahil gusto niyang kanselahin ang pastahan. Ang kapalit nito ay ang pagtatrabaho ng libre ni Jian para sa iba makalipas ang ilang taon. Hindi nagsalita si Jian habang ang kanyang ekspresyon ay tila hindi makapagdesisyon. 700,000 puntos. Kailangan na niyang kalimutan ang ibang mga bagay sa susunod na 5 taon. Gagamitin lahat iyon para mabayaran ang utang.
Gayunpaman, para talagang makabangon, mangangailangan ito ng hindi bababa sa 7 taon. Pero kumpara sa pagiging disipulo ni Mateo, mas gugustuhin pa niyang gugulin ang kanyang mga araw sa utang. Sa wakas, nagngingit-ngit si Jian at sinabing, sige. Deal. 232. Senior apprentice brother mo, mag-isip ka agad ng plano. Hindi pa bumabalik si Mateo. May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Lucy. Oo, senior apprentice brother mo. Sa amin dito, ikaw lang ang may karapatang magsalita. Bakit hindi ka pumunta at magtanong kung may ginawa ba sila kay Mateo? Sabi rin ni Rosie. Ang iilang tao ay parang mga langgam sa mainit na kawali, walang tigil na naglalakad sa paligid ni Julian. Pero wala ring magawa si Julian sa mukha. Hindi naman sa ayaw kong tulungan si junior apprentice brother Croswell, pero wala talaga akong kapangyarihang magsalita. Ang tri-hall joint hearing. Dapat nasa posisyon ako ng nakatatanda pataas para makasali. Isa pa, mahigpit itong confidential. Imposibleng magtanong tungkol sa balita. Kung gayon. Pagkatapos ay uupo lang tayo rito at maghihintay ng walang malay. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Sigaw din ni Sandra. Umiling si Julian at sinabing, ang tanging magagawa natin ngayon ay ang magtiwala kay Master. Dahil nandito siya, tiyak na hindi niya hahayaang magdusa si Mateo. Bukod dito, kitang-kita ng lahat ang talento ni Mateo. Naniniwala ako na malabong gumawa ang sect master ng isang bagay na makakasira sa mga inaasahan ng sect. Matagal na nag-usap ang grupo ngunit wala silang napag-usapan. Hindi na makaupo si Lucy. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang batang Panginoon. Nang matapos, tumakbo siya palabas ng pinto. Pero pagkalabas niya, nakita niya agad si Mateo na naglalakad papasok sa court. Ayos lang ang kalagayan ni Young Master. Nang makita ni Lucy na maayos ang kalagayan ni Mateo, sa wakas ay natanggal na ang bato sa kanyang puso. Young Master, wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Medyo nag-aalalang tanong ni Lucy. Ang batang Panginoon ng iyong pamilya ay reinkarnasyon ng isang banal na hari. Ano ang magagawa nila sa batang Panginoon ng iyong pamilya? Nagbiro si Mateo na may bahaging totoo at may bahaging mali. Alin man dito, walang maniniwala sa kanya. Mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Hindi mo ba alam kung gaano nag-alala si Lucy para sa iyo ngayon lang? Sumunod din si Sandra at naiinis na sinabi. Ayos lang ako, di ba? Haha, maraming salamat sa pag-aalala ninyong lahat. Dahil nandito na kayong lahat, natipid ko na rin ang paghahanap sa inyo isa-isa, natatawang sabi ni Mateo. Kara-rating mo lang galing sa tri-hall joint hearing. Ano ang hinahanap mo sa amin? Medyo nagtatakang tanong ni Terry. Pumasok ka at mag-usap. Pumasok ang ilang tao sa bahay at naupo. Senior apprentice brother mo, senior apprentice sister Nolan, junior apprentice brother Long, kayong tatlo ay maglabas ng inyong mga identity token. Mayroon akong malaking regalo na gusto kong ibigay sa inyo, prangka na sabi ni Mateo. Malaking regalo. Maaari ba itong? Matatalinong tao ang mga tao rito. Nang marinig nilang gusto ni Mateo ang kanilang mga identity token, natural nilang nahulaan kung ano ang gustong gawin ni Mateo. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit sila lalong nagduda. Hindi ba't sinamahan si Mateo sa tri-hall joint hearing? Bakit siya nagdala ng mga puntos pabalik? Mga pagdududa ng pagdududa, inilabas pa rin ng tatlong tao ang mga identity token gaya ng hiniling. Kinuha rin ni Mateo ang sarili niyang identity token at ginamit ang Soul Force para maglipat ng ilang puntos. Napakaraming puntos ang kailangan niya noong una dahil plano niyang ibigay ang mga ito kay Jovan para ipalit sa ibabang bahagi ng Purple Center Soul Incantation. Pero ngayong marami pa ring nawawalang puntos, malinaw na kailangan ni Mateo mag-isip ng ibang paraan para makakuha ng puntos. Alam niyang napakahirap para sa mga bagong tanggap na disipulo ng sekta na sumulong, kaya natural lang na hindi siya magiging kuripot. Namahadya siya ng ilang puntos kay Rosie at sa iba pa. Alinman sa dalawa, mayroon pa ring 200,000 puntos na kailangang makuha. Wala siyang pakialam sa maliit na halagang ito. 10,000 puntos. Mateo, saan mo nakuha ang napakaraming puntos? Ipinasok ni Rosie ang kanyang Divine Sense sa token at hindi niya napigil ang mabahala ng husto. Ang akin ay 10,000 puntos din. Sabi ni Terry.
Junior Apprentice Brother Croswell, ito. Hindi ba't sobra na ito? Kakapasok mo lang sa sekta. Marami pa ring lugar na kailangan mong paglagyan ng mga puntos. Kahit hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga puntos mo, sa pagbibigay mo nito sa amin ng ganito, mayroon ka pa bang natitirang magagamit? Nag-aalangan na tanong ni Julian. Tumawa si Mateo at sinabing, relax ka lang, senior apprentice brother mo, marami akong puntos. Hanapin mo ulit ako pagkatapos mong gamitin ang mga ito. Senior apprentice brother mo, ngayon ang mahalagang panahon para sa iyo. Marami kang lugar kung saan kailangan mo ng puntos. Ang mga puntos na ito ay para ipahayag ang kabutihang loob ng junior apprentice brother na ito. Kasalukuyang nasa 6th level Crystal Formation Realm si Julian at malapit nang makarating sa 7th level Crystal Formation Realm. Natural lamang na hindi niya maiiwasan ang kapalit ng pagpasok sa late stage Crystal Formation Realm. Siyempre, hindi binigyan siya ni Mateo ng maraming puntos dahil sa mga gastusin ni Julian, kundi dahil may utang na loob siya rito dahil sa pagliligtas nito sa buhay niya. Pero, sobra na ito. Medyo nahihiya si Julian. Senior apprentice brother mo, ilang puntos ang ibinigay sa iyo ni Mateo? Hindi napigilan ni Sandra na magtanong na parang isang mouse isang sanggol. 50,000 puntos. Anong nangyayari? Mateo, hindi ka ba pumunta sa Tri-Hall Joint Hearing? Bakit ang dami mong puntos na dala pagbalik mo? Huminga ng malalim si Rosie. Natawa si Mateo at ikinwento ng maikli sa lahat ang karanasan ngayon, dahilan para manlaki ang kanilang mga mata at mapang-anga sila. 1.2 milyong puntos. Nanatili si Julian sa Tranquil Cloud Sect sa loob ng 10 taon at wala siyang gaanong puntos kahit na pagsamasamahin niya ang lahat. Pero 6 na araw lang ang ginamit ni Mateo para makuha ang mga ito. Ngumiti ng mapait si Julian at sinabing, hindi ko akalain na ang talento sa alkemiya ni Junior Apprentice Brother Croswell ay hindi talaga nababawasan kahit kaunti sa talento mo sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nasaktan mo ng husto ang pamilya Orlin sa pagkakataong ito. Hindi mahalaga. Kahit hindi ko sila sasaktan, pupunta rin sila at sasaktan ako. Kung maglalakas loob silang maghanap ulit ng gulo sa akin, wala akong pakialam kung makakuha pa ako ng ilang puntos, may kumpiyansang sabi ni Mateo. Sa sandaling iyon, isang simbolo ang biglang lumitaw sa harap ni Julian at nagsimulang magliyab, at agad na naging abo. Isang halos hindi mahahalatang guhit ng enerhiya ng essence ang pumasok sa tainga ni Julian. Ito ang anting-anting para sa pagpapadala ng tunog na ipinadala ni Master. Hiniling niya sa akin na dalhin si Junior Apprentice Brother Croswell para makita siya, sabi ni Julian. Hepe ng Hall Brown. Sasamahan kita, sagot ni Mateo. Kailangan talagang ituloy ni Mateo ang pakikipagkita kay Jack. Nang makitang muli si Mateo, walang tigil na bumaantong hininga si Jack. Sa simula, gusto niyang gawin ang lahat para matulungan si Mateo sa kanyang pinagdadaanan sa Tri-Hall Joint Hearing. Hindi niya akalain na wala siyang gaanong naitulong, ngunit si Mateo mismo ay nagpakahirap sa pagpasok at paglabas sa anumang paraan na gusto niya, sa huli ay pinatay si Gian hanggang sa wala nang natira kahit isang piraso ng baluti. Bagamat hindi pa gaanong matagal ang lumipas, ang usapin ng pagbibigay ni Gian kay Mateo ng 1.2 milyong puntos ay kumakalat na sa mga matataas na opisyal. Natural lang na walang gaanong puntos si Gian. Kailangan niyang maghanap ng ibang taong mapaghihiraman ng puntos. Malinaw na hindi may tatago ang pangyayaring ito. Hindi nakakagulat na si Miggy ang unang taong hinanap ni Gian. Ngunit mas kaunti pa ang puntos ni Miggy kaysa kay Gian. Bukod pa rito, malinaw na hindi maibigay ni Miggy ang lahat ng puntos niya sa kanya. Iilang elder lang na may maayos na relasyon ang natagpuan ni Gian at sa wakas ay halos hindi niya natipon ng 1.2 milyong puntos bago lumipat kay Mateo. Isang taya na ipagpapalit sa 1.2 milyong puntos. Sa kasaysayan ng Tranquil Cloud Sect, walang sino man ang nangangahas na sabihin na walang magiging kahalili kay Mateo, ngunit tiyak na wala siyang mga nauna. Siyempre, mukhang simple lang ang ganitong uri ng taya, pero kung walang kalakasang kalaban-laban, huwag mo nang isipin yan. Kailangang malaman ng isa, ang nalutas ni Mateo ay isang palaisipan na hindi kayang lutisin ni Newman sa loob ng libu-libong taon sa walang hanggang mundo. Bago ito, talagang walang kaalam-alam si Jack na ang talento ni Mateo sa alkemiya ay talagang napakalakas. Sa ganitong paraan, walang kakaiba sa pagkakaroon niya ng True Rising Spirit Peel.
Mateo. Tinitigan ni Jack si Mateo habang nagsasalita, ngunit pinigilan niya ang sarili. Bahagyang ngumiti si Mateo at kinuha ang Kanghua Sword mula sa kanyang singsing at iniabot ito kay Jack. 233. Nang makita ang Kanghua Sword, nanlaki ang mga mata ni Jack nang agawin niya ito mula sa mga kamay ni Mateo nang nanginginig ang mga kamay. Bahagya niyang hinaplos ang katawan ng espada, basang-basa na ang kanyang mga mata. Nanatiling tahimik sina Mateo at Julian at pinanood si Jack na tahimik na inaalala si Yandel. Kanghua, hindi ko akalain na ang paghihiwalay na ito ay tumagal ng mahigit 100 taon. Sabi ni Jack kasabay ng madamdaming buntong hininga. Tila nakaalis na ang kasalukuyang Jack mula sa kanyang pag-alala kay Yandel at nakabalik sa hall head ng Marshall Hall na may magkakaugnay na hangarin na gumamit ng espada. Ibinalik niya si Kanghua kay Mateo at madamdaming sinabi, mukhang kinilala ka na ni Kanghua bilang Panginoon nito. Sinundan nito si Master sa loob ng 200 taon at halos naging kaisa ng Master, ngunit mabilis ka nitong nakilala bilang Panginoon nito. Makikita mo na may kaugnayan ka rito. Sa mga salitang ito, si Mateo ay medyo mapanghamak pa rin. Isa lamang itong 8 restriction spirit artifact. Napakadali para kay Mateo na gugustuhin itong sakupin. Bukod pa rito, pinagsama ni Mateo ang Azure Deeper Purple Yang Sword Intent sa Nine Heavens Road. Ito ang may pinakamalaking atraksyon sa Kanghua Sword. Ang pagkilala sa isang master ay natural na hindi rin kakaiba. Ang hinahangad ni Yandel sa buong buhay niya ay ang Azure Deeper Floating Zero Sword Art lamang, habang ang layunin ni Mateo na mag-sword ay higit na nakahigit doon. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang Kanghua ay espiritual. Sa panahong ito, malaki talaga ang naitulong nito sa akin. Siyempre, ang Kanghua Sword ay walang ang isang mahusay na katulong sa kasalukuyang Mateo. Kung wala siyang Kanghua Sword, walang paraan na magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan ang kanyang Azure Deeper Floating Zero Sword. Kahit na ito ay ang 9 Sword Stance o 1,000 Flowing Petals, pareho silang nangangailangan ng suporta ng isang makapangyarihang sandata. At ang Kanghua Sword ay natural na ang pinakakombenyenteng sandata para sa Spirit Condensation Realm na si Mateo. Kung hindi hawak ni Mateo ang Kanghua Sword, ang kapangyarihan ng 2 galaw na ito ay lubos na mababawasan. Ayos lang ba si Master? Medyo nag-aalangan na tanong ni Jack. Ngumiti si Mateo at hindi sumagot. Saka lang dumating si Jack. Dumaan si Mateo sa Nine Heavens Road, kaya malinaw na kinailangan niyang manampa ng isang Heaven Thou Oath. Paano niya masasagot ang kanyang tanong? Medyo padalos-dalos ang tanong ko. Noon, wala nang gaanong natitirang buhay si Master pero bigla na lang siyang nawala. Nahulaan ko na pwede na siyang umalis papunta sa Nine Heavens Road. Ang mithiin ni Master ay buhayin ang Tranquil Cloud Sect, pagkatapos ay bumalik sa Northern Domain. Para rito, hindi niya ininda ang pagsasakripisyo ng kanyang katawang tao para makapasok sa Nine Heavens Road bilang isang banal na kaluluwa. Para itong isang wax torch na tuluyang natuyo. Dahil sa mga biyaya ng langit, nagawa ni Master na maghintay hanggang sa dumating ka. Naniniwala ako na tiyak na labis na natuwa si Master noon. Mula sa mga salita ni Jack, masasabi ni Mateo na talagang naiintindihan niya si Yandel. Ang katotohanan ay hindi nalalayo sa kanyang mga haka-haka. Sa hinaharap kapag ang aking mahabang buhay ay umabot na sa hangganan nito, tiyak na susundan ko ang mga yapak ng guro at hahanap ng kahalili para sa sekta. Determinadong sabi ni Jack. Naantig ang puso ni Mateo, ngunit umiling siya at sinabing, Paulhead Brown, marahil ay magkikita pa rin kayong master at disipulo balang araw. Bakit ka nagsasabi ng ganito kalungkot? Akala ni Jack ay inaalo siya ni Mateo. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, akala ko noong una ay hindi na ako makakarinig ng balita tungkol kay Master sa buhay na ito. Hindi ko inakalang hinayaan kanyang ilabas ang Kanghua Sword. Mateo, alam kong hindi ka isang maliit na nilalang na mananatili sa lawa. Sana lang ay tretuhin mo ng mabuti si Kanghua at maging mabuti ka sa aking Tranquil Cloud Sect. Bukod sa pagtingin sa Kanghua Sword, ito marahil ang pinakamalaking layunin ni Jack.
Dahil sa pagtatanghal sa Tri-Hall Joint Hearing kasama ang Thousand Flowing Petals na napanood ni Julian noon, masasabi na ni Jack na si Mateo ay talagang hindi kayang panatilihin ng maliit na Tranquil Cloud Sect. Tulad ni Yandel, umaasa lamang si Jack na maaalala ni Mateo ang pag-aalaga ng Tranquil Cloud Sect at hindi niya malilimutan kung saan siya nagmula. Iyon lang. Kung tungkol naman sa lakas ng sekta, hindi ito gawa ng isang araw. Maliban na lang kung handang ibuhos ni Mateo ang buong pagsisikap niya sa lugar na ito, kung hindi, malinaw na imposibleng palakasin ang Tranquil Cloud Sect sa loob ng ilang dekada. Si Mateo mismo ang nagsabi, ang pagpasok sa sekta ay para lamang sa karanasan. Ang tunay niyang suporta ay ang di maunawa ang amo. Nang marinig ang mga sinabi ni Jack, alam ni Mateo na nakamit na niya ang layuning mapatalsik ang kanyang kathang-isip na amo. Ang Tranquil Cloud Sect ay isa lamang hintuan sa kanyang landas patungo sa tuktok. Imposible para sa kanya na huminto ng masyadong matagal dito. Kung ipagkakatiwala ng sekta ang lahat ng pag-asa nito sa kanya, iyon ay magiging isang malaking pagkakamali. Wala nang gaanong oras si Mateo. Kailangan niyang bumalik sa Divine Realm sa lalong madaling panahon. Siyempre, gagawin ni Mateo ang lahat para matulungan ang Tranquil Cloud Sect. Kung tungkol naman sa kung hanggang saan sila maaaring umunlad, depende iyon sa kapalaran ng sekta. Magtiwala ka, Hallhead Brown, palagi akong magiging bahagi ng Tranquil Cloud Sect. Mahina lang nasagot ni Mateo sa pangungusap na ito. Ito na ang pinakadakilang pangako niya. Haha, magaling. Tama na ang marinig ko ang pangungusap na ito mula sa iyo. Natatawang sabi ni Jack. Pag-alis ni Mateo sa lugar ni Jack, hindi na bumalik si Mateo kundi pumunta ulit sa refining room. Sa Tranquil Cloud Sect, ang mga elder pataas ay may kanya-kanyang refining room, habang ang mga refining room na ginagamit ng mga disipulo ay pangkomunidad. Tulad ng sa mga cultivation room, ang paggamit ng mga refining room ay palaging nangangailangan ng paggastos ng mga puntos. Gayunpaman, nang gamitin ng mga disipulo ng PhilHall ang mga refining room upang gumawa ng mga natapos na produkto, maaari nilang ibenta ang isang bahagi sa sect upang ipalit ng mga puntos. Kaya naman, sa tuwing gagamit ang mga disipulo ng PhilHall ng mga refining room, naghahanda sila ng sapat na sangkap para mapino ang maraming medicinal pills sa isang inumin lang. Siyempre, magkakaiba ang mga puntos na maaaring ipagpalit para sa bawat uri ng medicinal pill. Pero kung ikukumpara, mas madali para sa mga disipulo ng PhilHall na makakuha ng mga puntos kaysa sa mga disipulo ng Marshall Hall. Karamihan sa mga disipulo ng PhilHall ay may pundasyon. Tulad ni Rosie, isang alchemist na napiling pumasok sa sekta, maaari niyang direktang pinuhin ang isang kompletong tier 2 medicinal pill ng mag-isa. Natural na mas madaling makuha ang mga puntos. Itong senior apprentice brother, gusto ko ng tier 3 refining room, sabi ni Mateo sa disipulong naka-duty. Sumulyap ang disipulong naka-duty kay Mateo at gulat na sinabi, isa kang disipulo ng Marshall Hall, di ba? Kasabay ng paghawak mo ng ranggo ng mababang ranggong alchemy master, bakit mo ginagamit ang ganitong mataas na tier refining room? Sabi ko, Junior, hindi mo kailangang sayangin ang mga puntos sa ganitong paraan kahit marami ka, di ba? Mas mabuting gumamit ka ng tier 2 refining room. Nakasuot si Mateo ng kasuotan ng mga disipulo ng Marshall Hall, ngunit may nakasabit na 2-star badge sa kanyang dibdib. Malinaw itong nakikita ng disipulong naka-duty. Ang disipulong ito na naka-duty ay isang taong mabait at masigasig na sinubukang payuhan si Mateo. Hindi inakala ni Mateo na mangyari ang ganitong sitwasyon. Ngumiti siya at sinabing, maraming salamat sa pag-aalala ng senior apprentice brother. Pero hindi talaga sapat ang isang tier 2 refining room. Mas mabuting bigyan mo ako ng tier 3 room. Hindi kayang tiisin ng mga tier 2 medicinal cauldron ang pagpipino ng mga tier 3 medicinal pills, dahil ang tindi ng apoy na kailangan ng mga tier 3 medicinal pills ay mas malakas kaysa sa mga tier 2 medicinal pills. Kahit para sa isang peak tier 2 medicinal cauldron existence, isang aksidente lang, say sabog ang cauldron. Kaya naman, gusto ni Mateo ng tier 3 refining room. Bago lang si junior apprentice brother, di ba? Oo. Ilang araw pa lang akong pumapasok sa sekta. Hindi nakakapagtaka. Malamang na hindi pa rin alam ni junior apprentice brother ang halaga ng mga puntos.
Ang pag-aaksaya nito ng ganito ay makakaapekto sa iyong hinaharap na cultivation. Senior Apprentice Brother, gusto ko talagang gamitin ang Tier 3 refining room. Hay nako, sabi ko, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw, isang mababang ranggo na alchemy master, ay kayang magpino ng Tier 3 medicinal pills. Isang araw sa isang Tier 3 refining room ay nangangailangan ng 300 points. Kahit may pera ka, hindi mo dapat ito ginagastos ng ganito. Malapit nang bumagsak si Mateo. Pero tunay siyang nagpapayo mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya hindi niya talaga mapigil ang mag-init ang kanyang ulo. Dahil sa kawalan ng magawa, direktang kinuha ni Mateo ang kanyang identity token at inihagis ito sa disipulong naka-duty, sabay sabing, paalisin mo na ako, Senior Apprentice Brother. Hindi ako nagkukulang ng pera. 234. Kinuha ng naka-duty na disipulo ang token ni Mateo para i-swipe ito at tumawa kasabay ng pagsasabi, haha, ilang araw ka palang pumapasok sa sekta, ilang. Ang ikalawang kalahati ng mga salita ng disipulo ay pilit na nabara sa kanyang lalamunan. 1.13 milyon at 100 puntos. Binasa niya ito ng ilang beses bago niya nakumpirmang hindi siya nagkamali ng nakita. Paano naging ganito karami? Nanlaki ang mga mata ng naka-duty na disipulo, at nauutol pa nga siya sa pagsasalita. Pwede na ba akong pumasok? Sapat na ang 2 araw. Kailangan kitang abalahin, Senior Apprentice Brother. Malinaw na hindi ipapaliwanag ni Mateo kung saan nanggaling ang mga puntong ito. Tinulungan ng naka-duty na disipulo si Mateo na mag-swipe ng 600 points ng mechanical, pagkatapos ay parang kahoy na pinanood si Mateo na pumasok. Simula nang pumasok siya sa sekta, ngayon lang siya nakakita ng ganito karaming lugar. Ang ganitong uri ng biswal na epekto ay talagang nakakamangha. 1.1 milyong puntos. Ilang Tier 2 medicinal pills ang kailangang pinuhin para mapalitan iyon. Hindi napigilan ng naka-duty na disipulo na mag-mental arithmetic. Gusto ni Mateo ng isang Tier 3 refining room na natural para mapino ang Tier 3 medicinal pills. Hindi na ganoon karami ang mga Tier 3 medicinal pills na kaya niyang pinuhin ngayon. Mga low-grade Tier 3 medicinal pills lang naman ang kaya niyang pinuhin, pero sapat na ito. Ang Demon Crystal Pill ay isa lamang mababang grade na Tier 3 medicinal pill. Nangako siya kay Afflex noon ng Demon Crystal Pill, at ngayon, kaya na niya itong pinuhin. 10 buwan bago ang panahong ipinangako noon. Hindi naman bihira ang mga sangkap na kailangan ng Demon Crystal Pill. Matagal na itong inihanda ni Afflex. Hinihintay na lang niya na maging isang alchemy grandmaster si Mateo. Gumawa si Mateo ng isang selyo, at lumitaw si Afflex. Nang makitang nasa isang refining room sila, medyo hindi sigurado si Afflex. Bata, ito ba? Afflex, sa panahong ito, dumaan ka sa apoy at tubig kasama ko. Palagi ko itong nasa isip. Ngayon, dumating na ang oras para gantihan ka, nakangiting sabi ni Mateo. Mabilis na tumugon si Afflex at masayang sinabi, Young Master, ang ibig mo bang sabihin ay Demon Crystal Pill. Tama iyan. Pero Young Master, ikaw lang naman. Nakita ni Afflex ang kaharian ni Mateo at hindi na niya maipagpatuloy ang pagsasalita. Paano mapipino ng isang alchemy master ang isang Tier 3 medicinal pill? Isa ka lang bang alchemy master? Haha, huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo tinawag kita para lang guluhin ka. Natatawang sabi ni Mateo. Huwag kang maglakas loob, Afflex. Akala ko noong una ay magkakaroon lang ako ng high rank na soul force ng alchemy master sa huling yugto ng spirit condensation realm, kaya nga nangako ako sa iyo ng 1 taon. Pero ngayon, mayroon na akong soul force ng isang high rank na alchemy master, kaya malinaw na hindi na natin kailangang maghintay ng ganito katagal. Tuwang-tuwa si Afflex nang marinig niya ito at sinabing, ang lakas talaga ng batang Panginoon. Tumanggaw si Mateo at sinabing, natural lang. Kahit medyo mahirap, hindi dapat maging problema ang pagpino ng Demon Crystal Pill. Ang nakakapagod na pinag-usapan ni Mateo ay tumutukoy talaga sa hindi sapat na enerhiya ng asensya. Natural na mas malaki ang konsumo ng enerhiya ng asensya ng mga alchemist kapag ni-refine ang Tier 3 medicinal pills.
Kung si Mateo ay may late-stage spirit condensation realm strength, mas madali sana ang pagre-refine. Sa katunayan, ang kasalukuyang essence energy ni Mateo ay maihahambing na sa ordinaryong late-stage spirit condensation realm, ngunit ang gastos ng tier 3 medicinal pills ay malayong maihahambing sa tier 2 medicinal pills. Kaya naman ito ay nakakapagod. Nang marinig ang mga sinabi ni Mateo, nagsimulang manginig sa tuwa si Afflex. Isinuko niya ang dignidad ng isang hari ng unggoy para maging alipin ni Mateo, hindi ba para sa ngayon? Ngayong mabilis na natupad ni Mateo ang unang pangako, paano siya hindi mababalisan nito? Salamat Afflex, batang Panginoon. Haha, alam kong may pagdududa ka pa rin sa puso mo. Kaya magpasalamat ka pagkatapos kong pinuhin ang gamot na ito. Kinuha ni Mateo ang mga sangkap mula sa kanyang storage ring at sinimulang paglaruan ito sa operating station. Ang pagpipino ng tier 3 medicinal pills ay hindi kasing dali ng tier 2 medicinal pills. Kung hindi magiging kakaunti ang mga alchemy grandmasters. Dahil sa kagustuhang pinuhin ng tier 3 medicinal pills, ang pinakamababang kailangan ay ang soul force na umabot sa antas ng alchemy grandmaster. Nangangahulugan din iyon na tanging ang isang nilalang na sumusuway sa langit tulad ni Mateo ang makakagamit ng mga pamamaraan ng pagpipino upang mabawi ang kakulangan ng puwersa ng kaluluwa. Ngunit hindi naman maaaring mapuna ng isang tao ang ganitong uri ng kakulangan sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa pamamaraan ng pagpino. Kailangang sanayin ang teknik sa pagpino ni Mateo hanggang sa legendary realm bago niya magawa ang ganitong uri ng imposibleng gawain. Ang pagtalon sa ranggo para pinuhin ang mga medicinal pills ay mas mahirap kaysa sa pagtawid sa ranggo para makipaglaban. Maraming martial artist ang kayang tumalon sa ranggo sa labanan, ngunit malamang na walang kahit isa ang kayang tumalon sa ranggo para pinuhin ang mga medicinal pills sa Endless World. Marahil ay may ilang mga henyo sa landas ng alchemy na may malakas na puwersa ng kaluluwa na kayang tumawid sa isang menor de edad na ranggo upang pinuhin ang mga medicinal pills, ngunit halos imposibleng tumawid sa isang major realm upang pinuhin ang mga medicinal pills. Kalimutan ng Endless World, kahit sa Divine Realm, kakaunti at bihira lang ang mga kayang tumaas ang ranggo para pinuhin ang mga medicinal pills. Ang isa pang bagay ay ang enerhiya ng asensya. Kung mas mataas ang ranggo ng medicinal pill, mas malaki ang nagagamit na enerhiya ng asensya. Kung wala ang sapat na reserve ang enerhiya ng asensya, halos imposibleng suportahan ang pagpipino ng medicinal pill hanggang sa matapos. Tanging ang mga teknik sa pagpino na nakarating na sa legendary realm ang makakabawa sa pagkonsumo ng enerhiya ng asensya sa pinakamataas na antas upang makumplito ang ganitong uri ng halos imposibleng bagay. Ang pag-iba-iba ng ranggo para pinuhin ang tier 3 medicinal pills ay isang napakalaking hamon din para kay Mateo. Para dito, espesyal pa siyang gumugol ng 15 minuto para magnilay-nilay. Sinimulan lamang niya ang paghahanda ng tuluyan na siyang makapasok sa estado ng puso na parang tubig na walang galaw. Mabilis na natapos ang paghahanda ni Mateo matapos ihanda ang mga halamang gamot, kunin, at pinuhin ang embryo na nakapagpapagaling. Pero sa pagkakataong ito, ang paghahanda ni Mateo ay naiiba kaysa dati. Hindi niya hinati ang mga halamang gamot sa dalawang bahagi. Kung naroon si Rosie, tiyak na mag-aalala siya ng husto at magtatanong, maaari kayang hindi mo ginagamit ang yin-yang separation flow technique para pinuhin ang tier 3 medicinal pill. Wala talaga sa plano ni Mateo na gamitin ang yin-yang separation flow technique. Pagdating sa harap ng koaling panggamot, huminga ng malalim si Mateo, at biglang nagpakawala ng apoy mula sa kanyang daliri, na bumalot sa embryo na panggamot. Iyon mismo ang cleansing sandal sacred flame. Itinulak ni Mateo ang kapangyarihan ng cleansing sandal sacred flame hanggang sa limitasyon ng tier 2, ngunit mas mahusay ito kaysa sa fire seed ng refining room. Ang unang hakbang, paglilinis. Ang pagkuha at pagpipino ng embryo na panggamot ay isa lamang magaspang na pagpipino. Mayroon pa ring iba't ibang uri ng natitirang latak sa loob ng mga sangkap na kailangang linisin ng lubusan gamit ang apoy. Ang cleansing sandal sacred flame ay mayroong likas na kalamangan sa hakbang na ito. Ang likas na katangian nito ay ang paglilinis. Ganito nga ang dahilan kung bakit ang cleansing sandal sacred flame ay isa sa mga apoy ng asensya na pinakakinagigiliwan ng mga alchemist.
Parang mga multo ang mga kamay ni Mateo habang ang bungkos ng apoy ay sumasayaw kasabay ng mga kamay ni Mateo. Pagkaraan ng ilang sandali, nahati at dumiin ang mga kamay ni Mateo. Para lamang makarinig ng kalabog, agad na nagliyab ang buong koaling panggamot. Opisyal na nagsimula ang pagpipino. Sining ng sumsara ng Tri-Origins. Simulan na. Mahinang sigaw ni Mateo. Agad na nagliyab ang apoy sa buong kaldero. Kasabay nito, nawala rin ang figure ni Mateo mula sa orihinal nitong kinaroroonan, nag-iwan ng isang imahe pagkatapos ng pangyayari. Nang makita ang eksenang ito, natuon ang pansin ni Afflex. Kahit hindi siya marunong ng alchemy, naroon siya noong nagpipino si Henry ng mga table tas noon, at walang ganoong kaguluhan. Katulad ng pagpino ng tier 3 medicinal pills, hindi ba't masyadong malaki ang kaguluhang ito? Dahil sa husay sa paningin ni Afflex, natural niyang nakita ang figure ni Mateo. Bagamat napakabilis ng mga kilos ni Mateo, parang umiikot sa paligid ng koaling panggamot, malinaw na nakita ni Afflex na bahagyang huminto lang si Mateo sa 3 puntong nakapalibot sa koaling panggamot. At sa tuwing hihinto siya, bubuo siya ng isang napakalalim na selyo, at itinatapon ito sa medicinal cauldron gamit ang essence energy. Mas malakas ang kakayahan ng young master sa alchemy kaysa sa kanyang ama. Hindi talaga ako makapaniwala. 15 taong gulang pa lang siya, paano niya ito nasanayan? Namangha si Afflex. 235. Bagamat hindi kilala si Afflex pagdating sa alchemy, mayroon pa rin siyang mahusay na kaalaman tungkol dito. Ang pamamaraan ng pagpino ni Mateo ay hindi man lang kapantay ng kay Henry. Napansin ni Afflex na 3 punto lang ang nagamit ni Mateo sa pagpapaputok ng selyo. Ang lokasyon kung saan niya pinaputok ang mga selyo, at ang kanyang lakas, ay eksaktong pareho sa nakaraang pagkakataon. Dahil nagagawa ni Afflex na matiyak ang napakagandang kasanayan sa mga ganitong mabibilis na galaw, base sa sarili niyang kakayahan, sigurado siyang hindi niya ito magagawa. Kahit ang tier 3 niya ay hindi nagawa, pero nagawa ito ni Mateo. Pakiramdam ni Afflex, imposibleng makamit ang ganitong uri ng teknik sa pagpipino ng hindi pa ulit-ulit na binabago. Ang problema, 15 taong gulang pa lang si Mateo. Paano niya nagawa iyon? Bukod pa rito, ang teknik ni Mateo ay malayang damaloy na parang tubig na nagpaparamdam sa kanya ng relax at preskong espiritu. Malinaw na isa itong set ng mga selyo, ngunit naramdaman ni Afflex na isa itong uri ng sining. Hindi talaga ito kapanipaniwala. Si Afflex ay isang ordinaryong tao lamang. Gaya ng kasabihan, nakikita ng mga propesyonal ang mga masalimuot na bagay, habang ang mga ordinaryong tao naman ay nanunood ng palabas. Kung nandito lang si Rosie, tiyak na magugulat siya ng husto at sisigaw. O baka, papasok siyang muli sa biglaang estado ng kaliwanagan at makakamit ang isang tagumpay sa alchemy path. Dahil ang Tri-Origins Samsara art na ginagamit ni Mateo ngayon ay ginagamit din sa Legendary Realm. At ang Tri-Origins Samsara art ay mas manlikha, mas komplikado, at mas mahirap sanayin kumpara sa Yin Yang Separation Flow Technique. Mahinang sigaw ni Mateo. Tri-Origins, nabuo ang tableta. Tumahimik ka para sa akin. Para lamang makita ang 3 guhit ng liwanag na nagtatagpo sa loob ng koaling panggamot ng sabay-sabay, at pagkatapos ay naglaho. Ang dating magulo at mapang-akit na pagpipino ay naging mapayapa rin sa kasalukuyan. How? Masyado pang maaga ang paggamit ng Tri-Origins Samsara art ngayon. Gayunpaman, ang Heart-like Stillwater Realm ay talagang makapangyarihan. Kaya ko naman talaga itong suportahan. Napabagsak si Mateo sa lupa at bumantong hininga sa paghanga. Tulad ng nakaraang pagkakataon na nag-iba siya ng ranggo para magpino, si Mateo ay pagod na halos mawalan na ng malay. Ngunit ang hirap ng pagpipino sa pagkakataong ito ay walang kapantay sa nakaraang pagkakataon. Kung hindi dahil sa Heart-like Stillwater Realm na sumusuporta kay Mateo, baka sumuko na lang siya sa kalagitnaan. Ang mga masalimuot na tatak, ang mga tiyak na pamamaraan, ang mga napakataas na kahusayan, ang labis na pagkahapos sa isipan ay napakalaki. Ang kasalukuyang Divine Soul Realm ni Mateo ay hindi pa sapat upang suportahan siya sa pagkumpleto ng pagpipinong ito. Ang Heart Realm na parang tubig na puso ang bumawi sa kakulangang ito.
Ayos ka lang ba, young master? Nag-aalalang tanong ni Afflex. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nakakailanganin ni Mateo na pinuhin pa ang Demon Crystal Pill ng maaga at hindi na niya kailangang magtrabaho ng husto. Kahanga-hanga ang pag-angat ng ranggo para sa pagpapabuti, ngunit hindi ito isang bagay na madali. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mahalaga, magpahinga ka lang sandali at magiging maayos din ako. Pagkatapos, inabot ni Mateo ang kamay at sinenyasan siya. Lumipad palabas ang medicinal pill mula sa medicinal cauldron at lumapag sa kanyang mga kamay. Haha, hindi nasayang ang mga pagsisikap ko. Transcendent grade na naman yan. Afflex, ikaw na muna ang bahala dyan. Sa loob ng 2 araw, dadalhin kita sa cultivation room. Doon ka na lang pumasok. Direktang inihagis ni Mateo ang medicinal pill kay Afflex. Siya mismo ang kumuha ng medicinal pill para inumin at nagsimulang gumaling. Pagkalipas ng 1 araw, dinala ni Mateo si Afflex sa isang silid ng cultivation na may gradong A at nagsimulang sumailalim sa isang tagumpay. Inayos ni Afflex ang kanyang kondisyon at direktang ininom ang Transcendent Grade Demon Crystal Pill na iyon. Di nagtagal, unti-unting lumakas ang mga pagbabago bago sa loob ng cultivation room. Si Afflex ay orihinal na nasa peak early stage tier 3. Gamit ang Transcendent Grade Demon Crystal Pill, napakadali lang niyang malampasan ito. Naging maayos ang proseso ng pag-angat. Sa loob ng halos kalahating araw, nakarating si Afflex sa middle stage tier 3. Ang unang ginawa ni Afflex pagkatapos niyang makalusot ay ang yumuko ng malalim kay Mateo. Afflex, magpasalamat ka sa batang Panginoon. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang sa pagitan natin. Ito ang nararapat sa iyo. Bumantong hininga si Afflex ng may emosyon at sinabing, nahihiya si Afflex. Noon, kapag nakikinig ako sa mga salita ni Young Master, inakala pa nga ni Afflex na isa itong kalokohan ng isang binata. Ngayon, ang pagsunod kay Young Master ang tunay na tamang ginawa ni Afflex sa buhay na ito. Kahit na nakumbinsi ni Mateo si Afflex noon, kalahati lang ng pinaniwalaan ni Afflex ang mga salitang walang pakundangan ni Mateo. Sinundan niya si Mateo para lamang hanapin ang bakas ng pag-asa na makakamit niya. Sa simula, ang talento sa pakikipaglaban na ipinakita ni Mateo ay natural na walang duda. Hanggang sa ituro ni Mateo ang alchemy kay Henry, sa wakas ay nagalak si Afflex sa kanyang pinili. Para magabayan ng isang alchemy grandmaster kung paano pinuhin ang mga medicinal pills, nangangahulugan ito na kahit papaano ay mayroon si Mateo ng lakas na hindi matatalo ng isang alchemy grandmaster. Hanggat naabot ng kanyang kaharian ang target, natural niyang mapupunan ang tier 3 medicinal pills. Maliban na lang, hindi kailanman maisip ni Afflex na darating ang araw na ito ng ganito kabilis. Nang makitang personal na pinino ni Mateo ang isang tier 3 medicinal pill, sa wakas ay nalaman ni Afflex kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng master na ito na kanyang sinukuan. Haha! Para makilala ang isang martial artist ng Essence Chi Realm bilang master, kailangan mo rin ng matinding determinasyon. Noon, sinabi ko na napakaswerte mo. Ang mga nagawa mo sa buhay na ito ay tiyak na hindi lang tier 4. Palawakin mo pa ang iyong mga abot tanaw. Ang tier 5, na siyang taking form, ang panimulang punto para sa inyong mga demonic beast. Natatawang sabi ni Mateo. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nadurog ang puso ni Afflex. Sa totoo lang, hindi niya inisip ang tier 5 taking form, kahit na sinundan niya si Mateo. Ang kakayahang makaabot sa tier 4 na ay limitasyon na ng kanyang imahinasyon. Napakahirap ng tier 5 taking form, napakahirap. Kailangang malaman ng isa na ang mga demonic beast tier 4 na ay katumbas ng pagsasama ng lahi ng tao na si Transformation Realm at Soul Sea Realm, halos kasing layo ng dalawang pangunahing realm. Sa Endless World, ang tier 4 na ay halos ang endpoint para sa mga demonic beast. Pero nang marinig ang kasalukuyang si Mateo, naging natural na lang iyon. Kung may narinig siyang iba na nagsasabi ng ganitong mga salita noon, tiyak na sasampalin niya ng mahigpit ang taong iyon, pagkatapos ay sasabihin sa kanila na huwag lumampas sa kanilang makakaya. Ngunit ngayon, mayroong hindi maipaliwanag na pananabik sa puso ni Afflex.
Naiintindihan po ni Afflex. Maraming salamat po, Batang Panginoon. Taos-pusong sabi ni Afflex. Oo, mamaya, maghahanda ako ng ilang medicinal pills para sa mga miyembro ng iyong angkan. Naabot na nila ang bottleneck ng tier 2. Hanggat hindi pa sila masyadong matanda, hindi dapat maging problema ang pag-abot sa tier 3, sabi ni Mateo. Tuwang-tuwa si Afflex nang marinig iyon at sinabing, maraming salamat po, Batang Panginoon. Biglang natigilan ang puso ni Mateo. Gumawa siya ng isa pang selyo, at lumitaw ang puting liwanag sa loob ng silid ng paglilinang. Haha, nagising ka na rin sa wakas, white light. Direkta nang nakalusot sa tier 2. Natuwa muna si Mateo, kasunod ang pagkamangha. Umungol ng mahina si White Light. Kuskusin ng ulo ng tigre niya ang binti ni Mateo, na siyang dahilan kung bakit napakaganda niya. Young Master, nagpapasalamat siya sa iyo, biglang sabi ni Afflex. Haha, salamat para saan? Ang dami mong nak-A na gamot ng sabay-sabay, halos mamatay na ako sa takot noon. Medyo kinakabahan pa rin si Mateo nang maalala ang eksena kung paano nak-A ni White Light ang napakaraming gamot ng sabay-sabay. Pero kakaiba talaga ang pangangatawan ni White Light. Isang tulog lang at nakarating na siya sa tier 2. Nakita ni Afflex na nakalusot si White Light at napuno rin siya ng inggit. Kung iisipin noon, gumugol ako ng kabuoang 50 taon para makalusot mula tier 1 patungong tier 2. Si White Light ay hindi hihigit sa 5 taong gulang at talagang nakalusot na sa tier 2. Pero mukhang siya lang ang makakasabay sa bilis ni Young Master. Kumalabog ang puso ni Mateo at nagtanong, Afflex, nakikita mo ba ang pinagmula ng White Light? Umiling si Afflex at sinabing, ang pinagmula ng White Light ay tiyak na kakaiba. Pero wala ito sa aking minanang mga alaala. Gayunpaman, sa aking pananaw, ang konsentrasyon ng White Tiger bloodline ng White Light ay talagang napakataas. 236. Halatang nakita rin ito ni Mateo. Kumislap ang kanyang mga matang tumingin kay White Light nang may pag-aalinlangan. Ikinakaway ni White Light ang buntot nito na parang nagyayabang. Ibig sabihin ba nito ay may potensyal ang White Light na maging isang banal na halimaw? Kung ang mundong ito ay kayang manganak ng mga banal na halimaw, ibig sabihin ba nito ay kaya rin itong manganak ng mga makapangyarihang nilalang sa deity realm? Bulong ni Mateo sa sarili. Muling umungol ng mahina si White Light. Natawa ng mapait si Mateo nang makita ang sitwasyon at sinabing, haha, tere na, White Light. Pagtibayin natin ang ating Dao at maging mga Diyos ng sama-sama. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, ang ulo ng tigre ni White Light ay humagod kay Mateo, at lumitaw ng may pagmamahal. Maliwanag na hindi rin maliit ang ambisyon ng batang ito. Kinabukasan, dumating si Mateo sa Support Star Pavilion. Kahit sapat na ang mga puntos ni Mateo para magamit niya ng matagal, nagpasya pa rin siyang maghanda ng sapat na puntos na kakailanganin para sa pagsasalita ng Purple Center Soul Incantation. Para makakuha ng puntos, natural lang na kailangan niyang pumunta sa Support Star Pavilion para magsagawa ng mga misyon. Masasabing ang Support Star Pavilion ay isang napakasikip na lugar sa sekta. Punong-puno ito araw-araw dahil sa mga taong papasok at paalis. Kung gusto ng mga disipulo ng sekta na patuloy na mabuhay, kailangan nilang magsagawa ng mga misyon ng walang tigil. Natural lamang na ang lugar na ito ay maging isang lugar na dapat nilang bisitahin. Kung isasantabi ang mga outer sect disciples, kahit ang ilang napakalakas na core disciples ay madalas na bumibisita rito. Maraming iba't ibang misyon ng sekta, ngunit nahahati ang mga ito sa 9 na antas. Ang unang antas ang pinakamadali at ang 9 na antas ang pinakamahirap. Ang mga misyon sa level 3 at pababa ay kadalasang may iba't ibang gawain, tulad ng pamamahala ng mga hardin ng halaman, paglilinis upang matiyak ang kalinisan, at iba pa, mga ganitong simpleng bagay. Siyempre, ang mga simpleng misyong ito ay hinati rin ayon sa antas ng kahirapan. Iba-iba ang mga puntos na maaaring makuha. Mula sa level 4 pataas, magiging mas mapanganib o mas mahirap ang mga misyong ito. Gaya ng inaasahan, ang mga puntos na iginagawad ng mga misyong ito ay magkakaiba rin ayon sa pagkakaiba ng level. Kasama sa mga misyong ito ng sekta ang mga misyong Peel Hall at mga misyong Marshall Hall. Maaaring gawin ito ng sinumang disipulo.
Natural lang, karamihan sa mga disipulo ng PhilHall ay sumasailalim sa mga misyon sa PhilHall habang ang mga disipulo ng Marshall Hall ay sumasailalim sa mga misyon sa Marshall Hall. Ang pagtanggap sa crossover mission ay bibihira lamang mangyari. Kahit na mag-crossover, karamihan ay mga disipulo ng PhilHall na sumasailalim sa mga misyon sa Marshall Hall. Ngunit kapag nakakita ang mga disipulo ng Marshall Hall ng mga misyon sa PhilHall, tanging ang mga mata lang nila ang natitigan nila ng palihim. Napakaraming misyon sa PhilHall ang may kaugnayan sa alchemy. Napakalakas ng espesyalisasyon nito. Ang mga disipulo ng Marshall Hall ay halos nakatingin lamang. Mayroong isang malaking bulwagan sa Support Star Pavilion. Sa gitna ng bulwagan ay isang napakalaking pader na jade. Ang pader na jade na ito ay naglalaman ng lahat ng misyon. Kailangan lamang suriin ng mga disipulo gamit ang kanilang banal na pandama upang makita ang nilalaman ng mga misyon. Kailangan lang italo ng mga disipulo ang level at bilang ng misyon para makuha ang mission Jade Sleep mula sa disipulong naka-duty. Pagkatapos makumplito ang misyon, maaaring umasa ang mga disipulo sa mga mission Jade Sleep at sa itinalagang mission token upang makuha ang mga gantimpalang puntos mula sa disipulong naka-duty. Ipinasok ni Mateo ang kanyang Divine Sense sa Jade Wall at sinimulang gawin ang mga misyon. Matapos bahagyang suriin ang mga misyon sa level 1, agad na sumuko si Mateo. Ang paggawa ng mga ganitong misyon ay pagsasayang lamang ng oras. Kaunti ang mga puntos at naantala pa nito ang oras ng cultivation. Kasunod noon, tiningnan niya ang level 2 at 3 mission at sumuko na rin. Mas detalyado lang ang kanyang pagtingin nang makita niya ang mga misyon sa level 4. May mga misyong inilabas ang Marshall Hall sa mga level 4 mission at mayroon ding mga misyong inilabas ng PhilHall. Marami sa mga misyong ibinigay ng Marshall Hall ay ang lumabas at mag-asikaso ng mga gawain. May mga misyon na dapat tugisin ang ilang mga taong napakasama. Ang iba naman ay ang tumulong sa mga secular na bansa sa mundo, at iba pa. Napakarami nito para isa-isahin. Ngunit ang karamihan sa mga misyong inilathala ng PhilHall ay tungkol sa alchemy. Sa ganitong kalaking sekta, napakarami ng pagkonsumo ng medicinal pill araw-araw. Kung kulang ang PhilHall ng ilang medicinal pills, magtatayo sila ng misyon dito para pahintulutan ang mga disipulo na pinuhin ang mga ito at gantimpalaan ng mga puntos. Nalampasan ni Mateo ang mga misyon sa level 4 ngunit sa huli ay hindi siya interesado. Napakaliit ng puntos. Isang misyong pang-apat na antas. Ang mga mababa ay mayroon lamang 1,000 puntos, habang ang mga mas matataas ay mayroon lamang 2,000 puntos. Kung si Mateo ay gagawa ng mga misyon sa level 4, hanggang anong taon ng pagiging asno ay makakakuha siya ng 300,000 puntos. Tingnan mo dali, bumalik na si Senior Apprentice Brother Shen. Totoo. Nabalitaan ko na ang tinanggap niya sa pagkakataong ito ay isang level 6 mission, ang tugisin ng isang serial rapist sa first level Crystal Formation Realm. Oo, narinig ko rin. Sinasabing ang gantimpalang ito para sa level 6 mission ay 20,000 puntos. Mukhang hindi niya kailangang lumabas ng matagal. Hoy, narinig mo ba? Ang nakababatang kapatid ni Colbin, si Jules, ay ninakawan ng isang baguhang disipulo at nagtago sa mga silid ng cultivation. Ngayong bumalik na ang senior apprentice brother na si Colbin, malamang na magiging malungkot ang para sa baguhang disipulong iyon. Sok! Si Jules ay isang taong nambubuli sa mahihina ngunit natatakot sa malalakas. Dapat ay matagal na siyang inalagaan. Kung hindi dahil sa kanyang kapatid, malamang ay binugbog na siya ng iba. Kung sasabihin mo sa akin, masasabi kong magaling. Siya. Mas mahina. Huwag mong hayaang marinig yan ni Senior Apprentice Brother Shen. Napaka-protective niya. Naputol ang pag-iisip ni Mateo dahil sa usapan ng 2 taong ito. Gulat na gulat siyang tumingin sa binata na nakaitim na kasalukuyang kumukuha ng mga gantimpala. Hindi nakakapagtaka na si Jules ay napakamayabang. Lumalabas na mayroon siyang malaking kapatid na sumusuporta sa kanya. Sa peak 9th level Spirit Condensation Realm, medyo disente ang lakas. Sa tingin mo ay kapareho lang siya ng senior apprentice brother na si Jimmy, di ba? Iniabot ni Colby ng Jade Sleep ng misyon at isang kahon na gawa sa kahoy sa disipulong naka-duty ng mayabang na tingin at sinabing, level 6, natapos na ang misyon sa No. 72. Suriin mo.
Humanga ang disipulong naka-duty nang sabihin niya, kamangha-mangha talaga si Senior Apprentice Brother Shen. Kayang-kaya niyang patayin ang isang eksperto sa first level crystal formation realm. Sa palagay ko, hindi magtatagal, mapabilang na si Senior Apprentice Brother Shen sa mga piling disipulo. May bakas ng tuwa na sumilay sa mga mata ni Colbin, ngunit itinago niya ito ng maayos at nakangiting sinabi, isa lamang itong secular na first level crystal formation realm. Hindi na kailangang banggitin pa. Maraming mga senior ang may ganitong lakas. Haha, napaka mapagkumbaba talaga ni Senior Apprentice Brother Shen. Kalahating taon na ang nakalipas, sumasailalim ka pa rin sa mga misyon sa level 5, pero ngayon, natapos mo na ang isang misyon sa level 6 na mas malapit sa ranggo. Ang bilis ng ganitong pag-unlad ay talagang kahanga-hanga sa mga senior. Sa ganitong bilis, malamang na makukumpleto na ni Senior Apprentice Brother Shen ang mga misyon sa level 7 sa lalong madaling panahon. Malaking bagay yan. Bumuhos ang papuri ng naka-duty na disipulo na parang libre. Haha, nako, hindi maitago ni Colbin ang kanyang tuwa at natatawang sabi. Ang pinag-uusapan ng naka-duty na disipulo ay ang tunay na naghahati sa pagitan ng mga piling disipulo at mga pangunahing disipulo. Mga misyong nasa level 7 pataas. Sa madaling salita, tanging mga piling disipulo lamang ang makakakumpleto ng mga ito. Kung matatapos ni Colbin ang isang misyon na level 7, ibig sabihin ay mayroon na siyang isang paa sa ranggo ng mga piling disipulo. Gayunpaman, ang pagnanais na malagpasan ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Kitang-kita ang puntong ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kahirapan ng mga misyon sa level 7. Ngunit kailangang tanggapin na ikinagalit ni Colbin ang mga sinabi ng disipulong naka-duty. Senior Apprentice Brother Shen, naipasok na ang gantimpala sa iyong identity token. Mag-check ka, sabi ng naka-duty na disipulo na may mapang akit ng ngiti. Sok! Hindi ba't pagkumpleto lang ito ng isang level 6 mission? Tingnan mo ang saya-saya mo. Sa pagkakataong ito, isang pabago bagong boses ang narinig. Nagbago ang mukha ni Colbin, at malamig niyang sinabi, Peter, huwag kang maging mapang-uyam dito. Kung mayroon kang kakayahan, tapusin mo rin ang isang level 6 mission para makita ko. Si Peter ay isa rin sa mga nangungunang karakter sa Earth Barracks, halos kapareho ni Colbin. Ang dalawang taong ito ay palaging magkasalungat at mainit na nagtatalo. Gayunpaman, si Peter ay palaging medyo mababa ang pananaw. Haha, pumunta ako rito para magsagawa ng level 6 mission. Manood ka lang. O sige, dahil may oras ka para ipagmalaki ang sarili mo rito, bakit hindi ka magmadali at tingnan ang pinakamamahal mong nakababatang kapatid? Nakangiting sabi ni Peter. 237. Sumimangot si Colbin nang sabihin niya, paano naman ang kapatid ko? Haha, sinipa ng nakababata mong kapatid ang isang metal na plato ngayon. Pumunta siya para mangolekta ng protection fees pero siya pa ang nanangil. Baguhan pa nga pala yung kabilang grupo. Balita ko nasa second level spirit condensation realm lang daw siya. Sok, Jules? Yung punk na yun? Talagang bumababa ang dating sa kanya araw-araw, humagalpak sa tawa si Peter. Tutal, hindi naman gaanong marami ang nakasaksi nito mismo. Nakuha rin ito ni Peter mula sa sabi-sabi at naramdaman niyang napakabastos talaga ni Jules para matalo sa isang second level spirit condensation realm. Hindi nila mararamdaman na kahanga-hanga si Mateo, kundi mararamdaman lang nila na si Jules ay parang bulok na putik na hindi man lang kayang magtayo ng pader. Naningkit ang mga mata ni Colbin. Isang intensyong pumatay ang pinakawalan habang nagtatanong siya sa mahinang boses, ano ang tawag sa punk na iyon? Hindi naman ito ikinabahala ni Peter, at sinabing, paano ko malalaman? Bakit ko pa iisipin ang ganitong uri ng maliliit na pagtatalo sa pagitan ng mga walang ranggong tao? Hindi mo ba malalaman pagkatapos mong magtanong sa Earth Barracks? Umalis ka, tatanggap ako ng mga misyon. Pagkatapos, hindi na inabala ni Peter si Colbin habang nagmamalaking pumasok sa malaking bulwagan. Itong Senior Apprentice Brother, gusto kong kunin ang level 9 no. 3 mission, lumapit si Mateo sa naka-duty na disipulo at magaan na sinabi. Sige. Level 9 no.
Tatlo. Ano? Gusto mo ba ng level 9 no? Tatlong mission. Hindi nakareact ang naka-duty na disipulo sa simula. Pagkatapos magsalita sa kalagitnaan, bigla siyang napasigaw sa gulat. Ang gulat na bulalas na ito ay masyadong nakakarinig. Nagulat ang lahat sa kanya. Lihim na bumantong hininga si Mateo. Alam niyang mangyayari ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang mga misyon na mababa ang antas ay nagbibigay ng napakakaunting puntos. Ang paggawa ng mga ito ng paisa-isa ay talagang nakakaabala. Mataas na antas lamang ang mga misyon na maaari niyang piliin. Kahit ang mga misyon sa level 9 ay hindi kayang tapusin kahit ng mga piling disipulo. Ang misyon sa level 9 no. Tatlo na pinili ni Mateo ay 10 taon nang nakabinbin, ngunit walang nagtanong tungkol dito sa buong panahon. Makikita na ang kahirapan ay umabot na sa puntong naninigas ang balahibo ng mga tao. Oo, level 9 no. Tatlo. Kailangan kong abalahin si Senior Apprentice Brother para mabigyan ako ng Mission Jade Sleep. Ang dating hindi pangkaraniwang maingay na bulwagan ay agad na tumahimik, tanging boses ni Mateo lamang ang naiwan. Handa sanang magtanong si Peter tungkol sa mga misyon ngunit lumingon siya pabalik para tingnan si Mateo sa oras na ito. Si Colvin na naghahanda sanang umalis para makipag-ayos kay Mateo ay lumingon din, nakatitig kay Mateo ng kakaiba. Ubo, itong Junior Apprentice Brother, napagkamalan mo ba ang misyon? Walang sino man ang tumanggap sa level 9 no. 3 mission sa loob ng maraming taon. Dahil sa sobrang hirap ng misyon, ito ay tinawag na imposibleng misyon. Matapos matigilan ng ilang sandali, nakabawi ang naka-duty na disipulo. Ngunit ang una niyang reaksyon ay nagkamali si Mateo. Walang pagkakamali. Level 9 no. 3 mission ito. Tatanggapin ko, sabi ni Mateo. Sa pagkakataong iyon, maraming tao ang nakabawi rin mula sa pagkabigla. Ang kanilang mga tingin nang tumingin kay Mateo ay puno ng pagkaaliw. Ang misyong level 9 no. 3 ay sikat dahil sa pagiging imposibleng misyon. Imposibleng matapos ito. Maaari kayang pinili ng batang ito ang misyong ito para makuha ang pabor ng publiko. Haha, malamang nawala ng tornilyo ang utak niya. Ito ang misyong ginawa ni Grand Elder Sky Maple. 5 taon na ang nakalipas mula nang may nang-ahas na tumanggap nito. Oo. Nabalitaan ko na noong una, maraming tao ang tumanggap sa misyong ito. Karamihan sa kanila ay mga piling disipulo. Pero wala ni isa sa kanila ang kayang tapusin ang misyon. Hindi lang yan. Nag-alok si Grand Elder Sky Maple ng gantimpalang 300,000 puntos kasama ang isang Heavenly Silkworm Flexible Armor. Kahit maraming elder ang naantig. Pero hanggang ngayon, ang misyong ito ay nananatiling nakabinbin sa buong panahon. Kaya naman, hanggang sa huli, walang nagtanong tungkol dito. Talagang kumakagat siya ng higit pa sa kaya niyang nguyain. Isang mababang ranggo na Alchemy Master, isang disipulo rin ng Marshall Hall, ang talagang nang-ahas na tanggapin ang misyon ni Grand Elder Sky Maple. Ito ay puro pagkabagot at paghahanap ng bogbog. Haha, hindi mainitin ang ulo ni Grand Elder Sky Maple. Hintayin na lang natin ang biro. Ang misyong ito na level 9 no. 3 ay ang misyong Alchemy Path na inilathala ng Grand Elder ng sect na si Sky Maple. Ang nilalaman nito ay para punan ang mga nawawalang bahagi ng isang tier 4 na pill formula. Para kay Mateo, natural lang na hindi siya makakatanggap ng level 9 Marshall Path mission. Hindi yun gaanong naiiba sa paghahanap ng kamatayan. Ang tinatawag na level 9 Alchemy Path mission ay maaaring mahirap para sa iba, ngunit para kay Mateo, hindi ito naging malaking problema. Ayaw rin niyang makaakit ng masyadong atensyon, pero napakahirap talagang pumili ng mga misyong mababa ang kahirapan. Kailangan lang niyang makumplito ang misyong level 9 na ito, at magkakaroon siya ng sapat na puntos para ipalit sa Purple Center Soul Incantation. Kaya naman, hindi na nag-abalang kumuha ng atensyon si Mateo. Ang pag-iwas sa gulo ang siyang paraan ng hari. Ito. Bakit hindi mo pag-isipang muli, kapatid na Junior Apprentice? Ito ay isang misyong level 9. Naramdaman ng disipulong naka-duty na kailangan pa ring ipaalala kay Mateo. Alam kong level 9 mission ito. Kailangan ko ng puntos, sabi ni Mateo. Sige.
Pero huwag mo akong sisihin sa hindi pagbabala sa iyo. Hindi maganda ang ugali ni Grand Elder Skymail, sabi ng naka-duty na disipulo habang kinukuha ang identity token ni Mateo at idinikit ito sa Mission Jade Sleep. Agad na lumabas ang mga nilalaman ng misyon sa Mission Jade Sleep, Level 9 no. 3 mission, kumpletuhin ang Tier 4 na Medicinal Pill, 7 Profound Soul Driving Pill. Gantimpala, 300,000 puntos at isang Heavenly Silkworm Flexible Armor. Mga tauhan ng misyon, Mateo. Tumingin ang lahat sa misyon sa Jade Wall at muling tumingin kay Mateo, ang kanilang mga titig ay puno ng simpatiya at awa. Pero tila may ibang iniisip si Peter. Mateo, pamilyar talaga ang pangalang ito. Oo, siya nga pala. Pumunta siya sa harap ni Colbin at natatawang sinabi, Colbin, hindi mo ba hinahanap ang taong bumugbog sa nakababata mong kapatid? Kilala mo kung sino? Haha, malayo sa abot tanaw, pero nasa harap mo pa rin. Habang nagsasalita, ang tingin ni Peter ay tumingin kay Mateo. Nakatutok ang mga mata ni Colbin at malamig na sinabi, binugbog ba ng mainitin ang ulong ito ang nakababata kong kapatid? Isang disipulo ng Marshall Hall at mababang ranggo na alchemy master ngunit tinanggap ang isang level 9 na misyon. Ano siya kung hindi isang mainitin ang ulo? Ngayong narinig niya na ang kanyang kapatid ay binugbog pala ng isang lalaking iyon, kusang sumang-ayon ang puso ni Colbin sa pagtatasa ni Peter. Pababa na pababa talaga ang lagay niya sa bawat araw na lumilipes. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang bagong disipulo na nagturo sa kapatid mo ng leksyon ay si Mateo. Isa pa, mukhang hindi pamilyar ang batang ito, di ba? Nakangiting sabi ni Peter. Nagdilim ang mukha ni Colbin, at lumapit siya para harangan si Mateo. Nang makitang may masamang balak si Colbin, hindi napigilan ni Mateo ang pagkunot ng noo. Hindi niya akalain nakakatok agad si Colbin sa pinto niya. Bahagyang naputol ang sasabihin niya bago niya isinawsaw ang sarili sa Jade Wall para maghanap ng mga misyon at hindi niya napansin ang pag-uusap ni Peter at Colbin. Pero kahit marinig niya ito, hindi rin ito papansinin ni Mateo. Isa lamang itong 9th level Spirit Condensation Realm. Hindi ito magiging sanhi ng malaking problema kay Mateo. Ikaw ba ang tumalo sa nakababata kong kapatid at inagaw pa ang puntos niya? Sino ang kapatid mo? Sino ka? Nagkunwari si Mateo na wala siyang alam. Hindi siya kailanman nagpakita ng magandang ugali pagdating sa mga taong naghahanap ng gulo. Humph! Binugbog mo ba ang isang disipulo na nagngangalang Jules ilang araw na ang nakalipas? Nakababata ko siyang kapatid. Jules ang pangalan ko. Bagay na yan, di ba? Biglang natauhan si Mateo. Sabi niya, nagturo ako ng leksyon sa ilang mga lalaking walang mata ilang araw na ang nakalipas. Pero hindi nila matandaan ang mga pangalan nila. Sino ang kapatid mo? Nang makita ang casual na itsura ni Mateo, nagalit si Colbin. Magaling. Napakagaling. Ang isang 4th level Spirit Condensation Realm na nang-ahas na tumanggap ng level 9 mission ay talagang may lakas ng loob. Dahil napakalakas ng loob mo, tinatanggap mo ba ang points challenge ko? 238. Hamon sa puntos. Ilang puntos ang mayroon ka? Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. Nang makita ng mga tao ang itsura ni Mateo na nagmamadaling mamatay, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Isang hakbang na lang ang layo ni Colbin sa Heaven Barracks. Hindi ba't madali niyang makukuha ang 4th level Spirit Condensation Realm na si Mateo? Pero walang kaalam-alam si Mateo. Sa halip, lalo siyang namotivate matapos niyang marinig ang mga puntos, na para bang kanya na ang mga puntos ni Colbin. Natigilan si Colbin noong una, pagkatapos ay malamig na ngumisi at sinabing, kahit na agawin mo ang puntos ni Jules, ang kabuuan ay nasa humigit kumulang 1,000 puntos, tama ba? Kahit tanungin mo pa ako kung ilang puntos ang mayroon ako. Pupuste ako sa lahat ng puntos na mayroon ka. Ang hamon sa puntos ay isang paraan ng pakikipagkompetensya na pinahihintulutan ng sekta. Ang mga naghahamon ay magkakasundo sa isang takdang bilang ng mga puntos. Ang mananalo ay makakakuha ng puntos ng kabilang partido. Walang limitasyon sa puntos ang ganitong uri ng hamon. Hanggat walang namamatay, kahit ano ay pwede.
Alam na ni Colby na kakapasok lang ni Mateo sa sekta. Kahit na nakawin niya ang mga puntos mula kay Jules at sa iba pa, aabot ito sa humigit kumulang 1,000. Kailangan niya lang mag-isip ng kaunting sukli, at sapat na iyon. Kakatapos lang niya ng level 6 mission at nakakuha ng 20,000 puntos. Ngayon, ang mga puntos niya ay malapit na sa 30,000. Kahit sa loob ng Earth Barracks, marami na ang mga puntong ito. Maliban na lang, hindi alam ni Colby na barya lang pala ang mga puntos niya para kay Mateo. May 1.13 milyong puntos si Mateo. Nagkataon lang na napakaliit ng 30,000 puntos ni Colby. Ang usapin ng pagbabayad ni Gian kay Mateo ng 1.2 milyong puntos ay limitado lamang sa pagkalat sa mga matataas na antas ng sekta. Imposibleng malaman ito ng mga disipulong ito. Ano man ang mangyari, kailangang ipagtanggol ang prestihiyo ng mga matatanda. Maaaring pagtawanan ng ibang tao si Gian ng palihim, ngunit natural na imposibleng ibunyag ang lahat sa mga disipulong ito. Tiningnan ni Mateo ang mayabang na tingin ni Colby at hindi niya napigil ang matawa habang sinasabing, itaya mo lahat ng puntos ko. Hindi mo kayang bayaran yan. Sabihin mo muna kung ilang puntos ang meron ka. Kung may 100,000, o baka 80,000, tataya ako sayo. Kung kulang pa, huwag mo na akong abalahin. Natawa si Jules sa sobrang galit nang makitang napakalaki ng tono ni Mateo, kaya sinabi niya, kalokohan yan. Kahit tumaya ka pa, hindi aabot sa 100,000 puntos. Ang lakas ng loob mong maging arrogant. Sinulyapan ni Mateo si Colby nang walang pakialam at bumaantong hininga, ibig sabihin, wala ka pang 100,000 puntos. Noong una, gusto ko sanang makakuha ng puntos. Dahil wala ka naman, wala ka nang dapat pag-usapan. Maglaro ka na lang sa sulok. Kailangan ko pa ring hanapin si Grand Elder Sky Maple para matapos ang misyon. Talagang ipinapalagay mo ang iyong sarili na isang mahalagang karakter, na pumipili ng isang level 9 na misyon na ipupos. Maghintay ka hanggang sa asikasuhin ka ni Grand Elder Sky Maple, babantayan ko kung paano ka mag-pose. Anong kinalaman mo dyan sayo? Gumawa ka ng daan para sa akin kung wala kang 100,000 puntos. Hindi nakaharang ang isang mabuting aso sa daan. Hahaha. Narinig nyo ba yon? Isang baguhang batang lalaki ang humingi ng 100,000 puntos simula pa lang. Gusto kong itanong kung ilang puntos ang mayroon ka sa kabuuan. Ilang puntos ang mayroon ka, pupusto ako sa iyo ng ganoong halaga. Sabi ni Jules sabay tawa. Malinaw na parang biro ang mga sinabi ni Mateo nang marinig ito ng iba. Kahit para sa mga piling disipulo, ang kanilang mga token ay mayroong hindi hihigit sa 100,000 puntos o higit pa. Ang isang baguhan na ilang araw pa lamang pumasok sa isang sekta ay talagang humingi agad ng 10,000 puntos ay talagang nakakatawa. Habang tumatawa si Colby, marami rin ang nakisabay sa tawa. Malinaw na pakiramdam nila ay isang hanggal na batang lalaki si Mateo na hindi praktikal. Ilang araw pa lang pumapasok ang punk na ito sa sekta. Natatakot ako na hindi niya man lang nilinaw kung anong mga punto ang mga iyon, di ba? Oo. Sa tingin ko ay wala siyang ideya tungkol sa puntos, na humihingi agad ng 100,000 puntos. Sa tingin ba niya ay kalokohan lang ang mga puntos? Siyempre, hindi repolyo ang mga puntos. Sa palagay ko, tinatrato niya ang mga puntos na parang ginto at pilak sa secular na mundo, na madaling humihingi ng 100,000 puntos. Malamang, galing siya sa isang mayamang pamilya. Ang pagiging arrogant sa harap ni Senior Apprentice Brother Shen ay magreresulta sa isang malaking pagkatalo. Katatapos lang ni Senior Apprentice Brother Shen ng isang level 6 mission. Malamang na malapit na sa Heaven Barracks ang lakas niya. Maghihirap ang batang ito. Natawa rin si Peter sa tabi at sinabing, Colby, lalo ko talagang hinahangaan ang nakababata mong kapatid ngayon. Ang matalo pa nga ng ganitong klaseng punk. Nakainom kaya siya ng laxative noong nakikipagpalitan siya ng suntok sa punk na ito. Matalim na tinitigan ni Colby si Peter, ngunit wala talaga siyang magawa laban kay Peter. Madalas silang magtalo. Naisip ni Colby na kahit mapigilan niya si Peter, limitado lang ito.
Pero tumingin si Mateo kay Colvin nang may kakaibang ekspresyon at nagtanong, gusto mo ba talagang malaman kung ilang puntos ang meron ako? Kalokohan. Huwag mong sabihing mayroon ka talagang 100,000 puntos. Iginagalang ko ang aking mga salita. Tataya ako kahit magkano ang makuha mo. Seryosong sabi ni Colvin. Sige. Tingnan mo nga. Inihagis ni Mateo ang kanyang identity token nang may kawalan ng magawa sa mukha. Inabot ni Colvin ang token at sinabing may malamig na tawa, sa tingin mo ba ay pagmamay-ari ng pamilya mo ang sekta? Maaari kang makakuha ng kahit gaano karaming puntos. Biglang natigil ang mga salita ni Colvin na parang sinasakal siya ng isang tao. Lumunok siya ng malalim at ginamit ang banal na sentido upang siyasatin itong muli. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Mateo nang hindi makapaniwala. Gusto mo sanang makita. Sinabi ko sa iyo na maglaro ka ng mag-isa, pero kailangan mo lang tumaya ng puntos sa akin. Hindi talaga ako kaakit-akit sa kakaunting puntos mo. Kung makakalap ka ng 100,000 puntos, bibigyan kita ng pagkakataong tumaya. Habang nagsasalita si Mateo, binawi niya ang token kay Colvin na hindi gumagalaw na parang inukit sa kahoy at umalis ng ganoon lang. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, biglang lumingon si Mateo at sinabing, sige, may mga 10 araw pa bago ang kompetisyon ng sect. Kung mapalad kang makasalubong ako, ayos lang sa akin na bigyan ka ng pagkatalo. Libre. Pagtapos ay umalis na siya nang hindi man lang lumilingon. Naguluhan ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari at nawala ng kontrol si Senior Apprentice Brother Colvin ng ganito. Halatang mausisa rin si Peter. Lumapit siya at itinulak si Colvin. Hoy, anong problema mo? Talaga bang may 100,000 puntos siya? Dahil itinutulak ni Peter, biglang nagising si Colvin. Nagtanong siya ng blanca ang mukha, Anong sabi mo? Hindi nakapagsalita si Peter. Malapit ka nang pumasok sa Heaven Barracks. Bakit ka ba walang kwenta? Ano ba ang nakita mo sa token niya para matakot ng ganito katindi? Huwag mong sabihin na mayroon talaga siyang 100,000 puntos. Paano nangyari iyon? Lumunok muli si Colvin, pakiramdam niya ay tuyot na tuyo ang kanyang bibig. Talagang kinatatakutan siya ng mga punto ni Mateo. 1.12 puntos ng misyon. Tanging ang mga disipulong iyon lamang na nakaapekto sa si Transformation Realm o Quasi-Alchemy King Realm ang magkakaroon ng napakaraming puntos sa pamamagitan ng paggugol ng maraming taon sa pagsisikap sa mga misyon upang ipagpalit sa Asher Deeper Purple Young Sword Art at Purple Center Soul Incantation. Imposible para sa ibang tao, kahit na sa mga matatanda, na magkaroon ng ganito karaming punto. Pero, ilang araw pumasok si Mateo sa sekta. Saan nanggaling ang mga punto niya? Kaya pala ang lakas ng loob niya maging arrogant. Ang galing niya talaga para maging mapangahas. Ang 30,000 puntos niya ay maliit na bahagi lamang ng kanya. Kaya naman hindi niya ito tinanggap. Biglang naalala ni Colvin ang misyong level 9 na natanggap ni Mateo. Kailangan kaya talaga niya ng puntos. Kaya ba talagang tapusin ni Mateo ang isang misyon na level 9? Habang iniisip ang hanggang dito, hindi napigilan ni Colvin ang manginig. Kumaway siya at sinabing, wala. Aalis na ako. Pagkatapos, iniwan niya ang mga taong hindi kumbinsido at umalis nang hindi man lang lumingon. 239. Isang tahimik na patio sa pangunahing tuktok ng bundok ng Spirit Blessing. Ito ang tirahan ng dakilang Elder Sky Maple, ang Sky Maple Court. Dumiretso si Mateo sa Sky Maple Court pagkalabas niya ng Support Star Pavilion. Mukhang ang mga misyon para sa mga martial artist ay kumukonsumo ng oras at lakas, ngunit sa katotohanan, ang mga misyon ng alchemy ay kumukonsumo rin ng oras at lakas. Ang isang misyon ng pagpipino ay kadalasang kumukonsumo ng mating halaga ng oras at lakas ng disipulo ng Pilhol. Hindi ganoon kadaling makakuha ng puntos. Siyempre, halos walang gaanong panganib para sa mga disipulo ng Pilhol sa pagpino ng mga tableta. Gayunpaman, ang oras at lakas na ginugol sa mga misyong alchemy na ito ay malayo sa naubos ng mga misyong militar. Gaya ng misyong level 9 na isinagawa ni Mateo. Sa totoo lang, ang misyong ito ay malayo sa kasing simple at relax gaya ng inaakala.
Kung hindi, hindi ito magtatagal ng 10 taon. Bagamat mas madaling gawing perpekto ang hindi kumpletong mga tabletang panggamot kaysa sa pagbuo ng isang uri ng tabletang panggamot, ang dami ng enerhiyang ginagamit ay kadalasang nakakapagpabaliw sa mga tao. Parang Sky Maple lang sa kasalukuyan. Boom! Nakarinig si Mateo ng isang nakakapangilabot na pagsabog na nagmumula sa inner court pagdating niya sa gate ng Sky Maple Court. Sumabog ang isang kaldero. Dahil sa karanasan ni Mateo, agad niya itong natukoy. Ang mukha ni Sky Maple ay nasusunog at itim na parang kagagaling lang niya sa isang bante ng uling, na iwan na lamang ang 2 puting mata na kumikislap doon. Sa tapat niya, isang binata rin ang mukhang gumapang palabas mula sa isang tambak ng uling. Ang 2 taong ito ay nakaranas lang ng pagsabog ng kaldero. Hindi naniniwala ang ama mo. 7 Profound Soul Driving Pill, lalabanan ka ng ama mo. Jeric, ihanda mo na ang mga sangkap. Maghanda tayo ng isa pang pagan ng 7 Profound Soul Driving Pills. Nanginginig na sabi ni Sky Maple sa binata na may namumuong itim sa mukha. Si Jeric ang huling disipulo na tinanggap ni Sky Maple. Kasing edad lang niya si Julian, pero mayroon na siyang high-rank na Alchemy Grandmaster Cultivation. Ang isang mataas na ranggong Alchemy Grandmaster ay isang puwersang hindi maaaring baliwalain kahit na ilagay sa loob ng sekta. Ngunit sa harap ni Sky Maple, sapat lamang siya upang gampanan ang papel ng isang katulong. Nang marinig ang muling pag-alab ng matigas na ulo ni Sky Maple, hindi napigilan ni Jeric ang mapait na ngiti habang sinasabing, "Master, ito na ang pang-4 na pagsabog ng kaldero ngayong buwan. Hindi ba dapat nating suriin kung tama ang mga sangkap na ginamit para punan ang mga kakulangan? Tutal, ang pagkolekta ng mga tier 4 na sangkap na ito ay gumugol din ng malaking enerhiya." Ang mga kapansin-pansing puting mata ni Sky Maple ay nakatitig sa kanyang disipulo habang nagtatampaw niyang sinasabi, "Ikaw ba ang Panginoon, o ako ang Panginoon? Ikaw ang naghanda ng mga sangkap, kaya gawin mo na lang. Ano ba ang kalokohan na ito? Nangangahas akong garantiya na ang mga sangkap na ginamit para makumplito ito sa pagkakataong ito ay talagang tama." Ang matandang ito ay nag-aral ng 7 Profound Soul Driving Pill ng mahigit 12 taon, at sa wakas, nagkaroon ako ng inspirasyon 1 taon na ang nakalilipas at naisip kong gamitin ang Extreme Light Profound Gold Fruit para makumplito ang formula ng pill. Sa pagkakataong ito, magtatagumpay ako o mamamatay. Sabi ni Jeric nang may pag-aalala sa mukha, "Syempre ikaw ang master. Ako na ang maghahanda ng mga sangkap, ha? Humph! Pakiramdam mo ba ay napagkamalan ka? Tinanggap ka ng matandang ito bilang huling disipulo ko sa pag-asang maiiba ka sa grupo ng mga tanga na iyon. Ngayon, mukhang hindi ka naman gaanong naiiba sa kanila. Itinigil ko ang misyon doon ng 10 taon, pero ang mga bagay na sinaliksik nila ay lalong nagiging hindi na mahalaga. Talagang ikinagagalit ko ito." Galit na sabi ni Sky Maple. Si Jeric ay isang batang mukhang tapat at sanay na rin na mapag-alitan ni Sky Maple, kaya natural lang na hindi siya nang ahas na sawayin ito. Habang paalis na siya para ihanda ang mga sangkap, isang tunog ang narinig mula sa labas, na nagpapabatid ng pagbisita ng isang disipulo. Ipinapaalam ko kay Grand Elder na may isang disipulo sa labas na naghahanap ng interview. Hawak niya ang isang Mission Jade Sleep, sinasabing kinuha niya ang level 9 no. 3 mission na isinabot mo sa Support Star Pavilion. Nagliwanag ang mga mata ni Sky Maple. Binuksan niya ang pinto ng refining room ngunit natakot ang disipulong gatekeeper. Pero hindi masyadong naabala si Sky Maple. Hinawakan niya ang braso ng disipulong iyon at nagtanong, "Mayroon ba talagang tumanggap sa misyon? Sino ang taong dumating? Maaasahan o hindi?" Ang misyong ito sa level 9 ay napakapopular pa rin noong una, ngunit kalaunan, natuklasan ng mga disipulo at mga elder na ito ay isang imposibleng gawain, kaya unti-unti rin silang sumuko. Kasunod nito, unti-unting lumiit ang mga taong humihiling ng misyong ito. Hanggang 5 taon na ang nakalilipas, kung saan wala nang gumalaw sa misyong ito. Ngayong narinig niyang may gumawa ng misyong ito, natural na tuwang-tuwa siya. Ang pagtanggap sa misyong ito pagkatapos ng 5 taon ay nangangahulugan na mayroong isang taong nakalampas sa mahirap na hadlang na ito at nagtagumpay sa pagkumpleto ng formula ng tableta. Paanong hindi nito maaabala si Sky Maple?
Sinunggaban ni Sky Maple ang disipulong bantay pinto hanggang sa sumakit ito, ngunit hindi siya ng ahas na tumili. Sumagot si Grand Elder, ang dumating ay isang binata. Mukhang kakapasok lang niya kamakailan sa sect. Nakikita kong nasa 4th level spirit condensation realm pa lang siya at nakasuot ng Marshall Hall disciple outfit, pero may nakasabit na low rank na alchemy master badge sa dibdib niya. Ibinunyag ng disipulong bantay pinto ang lahat ng kanyang nakita. Kung ito ay mapagkakatiwalaan o hindi, nasa elder na ang magdedesisyon. Sa pananaw ng disipulong bantay pinto, halatang hindi ito maaasahan. Tunay nga, sa bawat pangungusap na galing sa disipulo, nagdidilim ang mukha ni Sky Maple. Nang masabi niya ang huling pangungusap, malapit nang humarurot si Sky Maple. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay kasalukuyang ganap na madilim. Gaano man kadilim ang kanyang ekspresyon, imposibleng masabi. Biglang itinaas ni Sky Maple ang kanyang mga kamay at inihagis, na siyang nagpatalsak sa disipulong gatekeeper. May utak ka ba? Ganitong klaseng baguhan ang kumuha ng misyon, tapos ikaw pa ang magre-report sa akin. Pabulaykin mo siya agad. Bumalik ka ngayon din at i-empake mo siya ng mga patpat. Halika at guluhin mo ulit ako, at ibababa ko ang posisyon mo para gawin ang mga gawaing bahay na katumbas ng 1 taon. Halos isigaw ni Sky Maple ang mga salitang ito ng buong lakas. Pagkatapos, isang kalabog lamang ang narinig ng disipulong bantay pinto. Muling sumara pinto ng silid ng pagpipino. Kasalukuyang inaabangan ito ni Mateo, ngunit nang makita niyang bumalik ang disipulo na may putik na mukha, bigla siyang nagkaroon ng masamang kutob. Tunay nga, nang makita ng disipulong bantay pinto si Mateo, galit na ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, bilasan mo, bilasan mo. Ang sabi ko, bakit ka sumasali sa kasiyahan? Ikaw ang dahilan kung bakit ako pinagalitan ni Grand Elder. Hindi mo rin sinusuri ang iyong sarili bago maglakas loob na tanggapin ang isang level 9 na misyon. Kaya mo ba, isang mababang ranggo na alchemy master, na magbayad ng tier 4 na medicinal pill? Natulala si Mateo at sinabing, itong senior apprentice brother, pwede ba kitang sabihan ulit para sabihin ang totoo? Kaya ko talagang tapusin ang formula ng 7 profound soul driving pill. Ang disipulo ng gatekeeping ay kasalukuyang nasa ilalim ng lupa, paano siya makikinig? Sige, sige, sige. Bakit ka pa nangungulit dito? Sinabihan ako ni Grand Elder Sky Maple na padalhan ka ng mga gamit na may dalang patpat. Nagpakita na ako ng awa. Kung hindi ka aalis, magiging bastos talaga ako. Ang disipulong ito na gatekeeper ay nasa 7th level spirit condensation realm at sadyang hindi niya inaasam si Mateo. Noong una, hindi siya minamaliit ni Sky Maple, kaya mas madali pa rin siyang kausapin. Ngayon, ayaw na rin niyang sumagot kay Mateo. Hindi rin inakala ni Mateo na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Dala niya ang formula ng tableta ngunit hindi man lang siya makapasok sa mga pintuan ng kabila panig. Gayunpaman, hindi siya yumuko sa antas ng disipulong ito na bantay pinto. Ngumiti siya ng may pambobola at sinabing, Senior Apprentice Brother, basta't tutulungan mo akong magbigay ng pangungusap kay Grand Elder, tiyak na makikilala niya ako. Sinabi na ni Grand Elder na ang hindi nakikita ay nangangahulugang hindi nakakakita. Ano pa ang ipapasa? Kung hindi ka aalis, hindi talaga ako magiging magalang. Naubusan na rin ng pasensya ang disipulong bantay pinto. Bamantong hininga si Mateo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay, sabay sabing, dahil ganoon nga, masasaktan ka ni Mateo. Pagkatapos, ipinakita ni Mateo ang Spirit Void Shattering Space, na dumaan sa katawan ng gatekeeping disciple na parang isang banayad na simoy ng hangin. Nang tumugon ang disipulong bantay pinto, huli na ang lahat. Si Mateo ay nasa 1,000 talampakan na ang layo. Nagulat ang disipulong bantay pinto. Kung alam lang ng matandang lalaki na may pumasok ng walang pakundangan sa Sky Maple Court, siguradong handa na siyang gumawa ng mga gawaing bahay sa loob ng 1 taon. Hanggang sa puntong ito, mabilis niyang ginamit ang kanyang movement technique para habulin si Mateo. 240. Dalawang figure ang kumilos ng napakabilis sa Sky Maple Court, magkasunod ang isa. Ngunit ang distansya sa pagitan ng dalawa ay hindi lumiit mula simula hanggang katapusan. Gumamit si Mateo ng tunog para masukat ang lokasyon.
Alam niya kung nasaan ang refining room mula sa tunog ng pagsabog ng kaldero kanina. Hindi nagtagal, nakating si Mateo sa lugar. Sumunod din ng mahigpit ang disipulong bantay sa gate. Hinihingal na ang disipulo ng bantay pinto dahil sa pagod. Ngayon lang niya ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan ngunit hindi niya talaga nagawang bawasan ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Sa halip, pinagod niya ang kanyang sarili. Pero nakita niyang kalmado si Mateo at hindi naman talaga siya mukhang pagod. Talaga bang nasa 4th level spirit condensation realm pa lang ang batang ito? Hindi na hinintay pang makabawi si Mateo mula sa kanyang pagkagulat, nagtipon siya ng enerhiya ng asensya at sumigaw ng malakas, Grand Elder Sky Maple, tinanggap ng disipulong si Mateo ang misyon na level 9 no. 3, at espesyal na lumabas upang kumpletuhin ang formula ng 7 Profound Soul Driving Peel. Kumalat ang boses na parang dumadagandong na kulog. Namutla ang disipulong bantay pinto dahil sa takot at naisip niya, tapos na ako sa pagkakataong ito. Kasabay ng malakas na kalabog ay bumukas ang pinto. Naglakad si Sky Maple sa harap ni Mateo na may maitim na mukha. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na iligaw mo siya? Talagang hinayaan mo siyang makapasok dito. Sa halip, kinakausap ni Sky Maple ang disipulong bantay pinto. Ang disipulong bantay pinto ay may di masukat na kapaitan sa kanyang puso habang sinasabi niya, Grand Elder, itong. Ang teknik ng paggalaw ng punk na ito ay napakabilis. Tumingin ako sa malayo saglit at siya. Humph. Ikaw, isang 7th level spirit condensation realm, ay hindi kayang harapin ang isang 4th level spirit condensation realm. Ano pa ang kailangan ko sa iyo? Sige, pwede na kayong magwala ng magkasama ngayon. Sige na at kayo na ang bahala sa parusa. Pagkatapos, tumalikod si Sky Maple at handa nang umalis nang hindi man lang tumitingin kay Mateo. Maliwanag na kasama rin si Mateo sa mga taong pinaparusahan. Hindi niya naramdaman na makakatulong sa kanya ang isang mababang ranggong alchemy master. Nandito lang siya para manggulo. Kumunot ang ilong ni Mateo, at marahang sinabi, Extreme Light Profound Gold Fruit, Clear Spirit Jade Fluid, 9-leaf Heavenly Fragrance Grass. Ang paggamit ng Extreme Light Profound Gold Fruit para punan ang kakulangan sa formula ng tableta ay talagang kawili-wili, ngunit inilista ni Mateo ang lahat ng sangkap na ginamit ni Sky Maple para sa pagpino ng tableta. Pero itikom niya ang bibig niya pagkatapos niyang magsalita ng medyo malayo na. Nakailang hakbang pa lang si Sky Maple nang marinig niya si Mateo na nag-uulat ng mga sangkap nang walang kahit isang pagkakamali. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkamangha sa kanyang puso. Nasa loob lahat ng sangkap. Hindi talaga ito makikita mula rito. Talaga kayang pinag-aralan na ng batang ito ang 7 Profound Soul Driving Peel dati. Kalimutan na ang iba pang mga sangkap, matagal na palang nakabinbin ang misyon niya. Hanggat masigasig na nagtatanong si Mateo, makukuha niya ang impormasyon. Ngunit ang Extreme Light Profound Gold Fruit ay isang bagay na naisip niya nitong nakaraang taon lamang. Bukod sa mga nasa matataas na antas ng sect at kay Jeric, imposibleng malaman ito ng iba. Paano nalaman ng batang ito? At saka, sinabi niyang medyo interesante. Medyo interesante. Tila may nakatagong kahulugan sa mga sinabi niya. Lumingon si Sky Maple at tinanong si Mateo, pero ano? Ngumiti si Mateo. Wala. Dapat nang umalis ang disipulong ito at tumanggap ng parusa ngayon. Palam, dakilang matatanda. Pagkatapos, tumalikod na si Mateo at umalis. Nandilim ang mukha ni Sky Maple, at sinabi niya, tumigil ka. Hi, bata ka? Ang init ng ulo mo, para mag-artista ka pa sa upuang ito. Hindi nangangahas ang disipulong ito. Nagsasalita lang ako ng kalokohan kanina. Magkunwari ka na lang na hindi mo narinig, Grand Elder, malamig na sabi ni Mateo. Haha. Mabait na ugali. Kung ipipilit ka nitong upuan na sabihin mo. Sumimangot si Sky Maple. Magsasalita ako ng kalokohan. Sa oras na iyon, hindi ito magiging kasing simple ng pagsabog ng kaldero. Nanatiling kalmado si Mateo at hindi natakot sa aura ni Sky Maple. Naku, pinagbabantaan pa ang upuang ito. Haha, nakakatuwa ang batang ito. Sa level ng upuang ito, huwag mong sabihing wala akong ganitong kakayahan para ice cream ito.
Nang marinig ang mga espada ni Mateo, sa halip ay kumalma si Sky Maple. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganito katapang na junior sa loob ng maraming taon. Kahit si Quinley ay hindi nang ahas na maging ganito katapang sa harap niya. Kung pag-uusapan ng seniority, si Sky Maple ang martial tiyuhin ni Quinley. Pero dalawang salita lang ang sinabi ni Mateo, siguro hindi. Oh. Subukan mong magsalita ng kalokohan at tingnan mo kung makikilala ko ang bagay na mas hindi ka panipaniwala pa kaysa sa pagsabog ng kaldero, sabi ni Sky Maple. Pa rin ang Extreme Light Profound Gold Fruit, Clear Spirit Jade Fluid, 9-leaf Heavenly Fragrance Grass, pero bawasan ang dami ng Clear Spirit Jade Fluid sa 80%. Para sa mga karagdagang sangkap, palitan ng Swordtooth Grass ng Western Flower. Ano ang masasabi mo sa formulang ito? Nagliwanag ang mga mata ni Sky Maple. Pinalo niya ang kanyang kamao sa kanyang palad at tuwang-tuwa niyang sinabi, oo nga pala, bakit hindi ko naisip iyon? Mas mapapagana ng Western Flower ang bisa ng Extreme Light Profound Gold Fruit. Hindi ba't mas mataas ang success rate ng ganito? Habang nagsasalita siya, sinulyapan ni Sky Maple si Mateo. Nang makita niya ang mapang asar ng ngiti nito sa mukha, bigla niyang naintindihan. Maaari bang? Hindi ito gagana. Mahinang tanong ni Sky Maple. Tumawa si Mateo at sinabing, subukan ito ni Grand Elder. Pero kung makakatakas ka man o hindi mula sa refinement room, nasa swerte mo iyon. Nagbago ang mukha ni Sky Maple, at agad siyang umiling at sinabing, imposible. Ayon sa sinabi mo, malinaw na mas mainam ito kaysa sa formula ng tableta na natapos ko. Paano nagkakaroon ng problema? Si Mateo ay kasalukuyang parang isang sistematiko at metigang guro, ginagabayan si Sky Maple na pag-isipan ang problema ng formula ng tableta. Pero matagal na nag-isip si Sky Maple at pakiramdam pa rin niya ay mas mabisa ang formula ng tableta ni Mateo kaysa sa kanya. O baka naman ito na ang formula ng tableta simula pa lang at nililin lang siya ni Mateo. Sinasadya ba niya itong takutin? Haha, isipin mo ang sarili mo, bata. Malamang niloloko mo lang ang upuang ito, di ba? Hindi basta-basta mapapayag ang upuang ito. Ito talaga ang formula ng 7 Profound Soul Driving Pill. Hindi masama, bata. Isa ka talagang taong may kakayahan. Same time na humihingi ng paumanhin ang upuang ito sa iyo tungkol sa bagay na ito kanina. Hindi kita dapat minamaliit dahil sa iyong pagkakakilanlan. Prangka ang taong ito na si Sky Maple. Baka sa mukha niya ang saya at galit. Sa kasalukuyan, ang formula ng tableta na sinabi ni Mateo ay lubos na siyang nakumbinsi. Hindi talaga siya nag-atubiling humingi ng tawad. Natulala na sina Jeric at ang disipulong bantay pinto sa tabi. Kailan pa naging ganoon kadaling kausapin si Grand Elder Sky Maple? Ang marangal na dakilang elder ay humingi ng tawad sa isang bagong disipulo. Lalo na si Jeric. Kahit na mabait siya, marami pa rin siyang natamong iniinda sa ilalim ng kamay ni Sky Maple nitong mga nakaraang taon. Pero kahit si Jeric ay hindi pa nasisiyahan sa ganitong traito noon. Walang duda kung paano tinrato ni Sky Maple si Jeric. Masasabing ibinigay niya ang lahat para gabayan siya at inalagaan ng husto. Ang tanging masama lang ay hindi maganda ang kanyang ugali. Si Jeric ay naging isang kaawa-awang taong sako ng buhangin. Gayunpaman, kahit na sumabog si Sky Maple ng walang dahilan, hindi pa rin siya humingi ng tawad. Tumingin si Mateo sa Sky Maple na tumatawa ng masayang-masaya at bumantong hininga, hindi ko niloloko si Grand Elder. Kung pipinuhin mo ang tableta ayon sa formula ng tableta na ito, kalimutan mo na ang silid na ito para sa pagpipino, kahit ang bahaging ito ng lupa ay malamang na magiging isang parangan. Biglang tumigil ang tawa ni Sky Maple. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, at sinabi niya, paano? Isang aspeto lang ang alam ni Grand Elder, pero walang alam sa isa pa. Bagamat mas mahusay na nailalabas ng Western Flower ang bisa ng Extreme Light Profound Gold Fruit, kapag inilagay sa formulang ito ng pill, babangga ito sa isa pang core material, na magdudulot ng malaking pagsabog mula roon. Ang pagsabog ng isang tier 4 na medicinal pill, kahit na may lakas si Grand Elder, natatakot ako na mahihirapan ka ring umatras ng walang pinsala, paliwanag ni Mateo. Biglang naalala ni Sky Maple na ang formula ng tableta na binago ni Mateo ay tila hindi lamang iisang lugar. Bukod sa Western Flower, naroon din ang Clear Spirit Jade Fluid.
Ang tinutukoy mo ba ay ang Clear Spirit Jade Fluid? Tanong ni Sky Maple. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.